Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 371 hanggang 400. Ang dakilang security guard. Kabanata 371 bar ilan. May naguguluhan na ekspresyon sa mukha ni Yusuf Zoc. Nang makaalis siya sa villa kanina, wala siyang napansing mga sasakyan na nakasunod sa kanya. Nang nasa highway na siya ay sa kanya lang namalayan na tila nakasunod sa kanya ang dalawang sasakyan sa likuran niya. Total, hindi naman siya propesyonal pagdating sa pagsubaybay o kontra pagsubaybay, kaya medyo huli na niya itong napagtanto. Binagulan niya ang takbo ng kotse niya, gusto niyang makita kung sinong gago ang naglalaro sa kanya. Gayunpaman, nang sandaling binawasan niya ang kanyang bilis, biglang bumilis ang Range Rover na nakasunod sa kanya at agad siyang nalampasan. Ipinadala ni Yusuf Zoc ang kanyang telekinesis para magsaliksik, at dalawang tao lang ang nakita niya sa kotse, pareho silang mukhang walang kwenta. Naunahan na siya ng Range Rover at saka pumasok sa kanyang lane, bumagal na parang pinipilit siyang gawin din iyon. Tunay ngang bumagal si Yusuf Zoc, sa totoo lang ay hilig niya ang huminto sa gilid at makipag-away ng pisikal sa mga taong ito. Woo! Habang sabay na bumagal ang takbo ng Range Rover at ng pickup truck nito, mabilis ding bumilis ang takbo ng pangalawang kotse na nakasunod mula sa malayo. Ang pangalawang sasakyan na ito ay isa ring pick-up, ngunit isa ito sa mga gawa sa loob ng bansa na may madilim na mga bintana na napakadilim kaya hindi makita ang mga tao sa loob. Habang mabilis na papalapit ang pick-up na ito sa sasakyan ni Yusuf Zoc, malapit nang mag-overtake dito, nakarating din ang kanyang telekinesis sa loob. Pero, pagkadampi pa lang ng telekinesis niya sa truck, gulat na siya at muntik nang mahulog ang sasakyan niya sa kanal. Dahil sa loob ng pick-up na iyon, may dalawang taong may hawak na mga submachine gun na may mga bala na nakalagay na sa chamber. Sus Mariosep, nanindig ang balahibo ni Yusuf Zoc. Maaaring mayroon siyang ilang kakayahan, ngunit papatayin pa rin siya ng mga bala. Woo! Hinaranggan ng sasakyan sa unahan ang bilis niya, at sa wakas ay huminto ang pick-up sa tabi niya. Pagkatapos ay bumaba ang madilim na mga bintana sa kanang bahagi, at dalawang tao ang sumilip palabas, nakatutok ang kanilang mga baril kay Yusuf Zoc. Tat, pumutok ang mga baril, tinapakan ni Yusuf Zoc ang preno, at sinubukang tumakas mula sa truck sa pamamagitan ng space jump, ngunit nakasuot pa rin ang kanyang seatbelt, na pumipigil sa kanya na makagalaw, at sa sandaling iyon, isang pagsabog ng bala ang tumama sa kanyang harapang hood. Kung bumagal lang sana siya kahit isang iglap, malamang natuon na sana ng mga bala ang upuan niya sa pagmamaneho. Nanatiling matatag ang bilis ng kabilang sasakyan habang pinipino niya ang preno, dahilan para lumihis ang takbo ng mga bala. Gayunpaman, tila walang balak ang mga salarin na pakawalan siya, dahil nagsimula na silang umatras sa highway. Si Yusuf Zoc, na walang oras para mag-isip, ay marahas ding bumaligtad. Muling pumutok ang mga baril ng mga sumalakay, sa pagkakataong ito ay sunod-sunod na nagpaputok ng mga bala. Pop, naramdaman ni Yusuf Zoc na tinamaan ng mga bala ang kanyang katawan, dahilan para manginig ang buong katawan niya sa sakit. Sa puntong iyon, tumagilid ang kanyang sasakyan at bumangga sa guardrail, diretso sa malaking kanal sa gilid ng highway. Bang! Umuusok ang sasakyan, basag ang mga bintana, deformed ang hood, at nasugatan ang mukha niya dahil sa basag na salamin. Hindi huminto ang Range Rover at ang pickup truck sa halip ay mabilis na umalis. Tinanggal ni Yusuf Zoc ang kanyang seatbelt at saka lumabas ng kotse. Aaminin niya, natagalan ng maayos ng sasakyang gawa sa Amerika ang banggaan, hindi naman ito tuluyang nabago ang hugis. Gayunpaman, nabutas ang katawan ng sasakyan, isang bala ang tumagos sa kanyang kaliwang hita, at isa pa ang tumama sa kanyang leeg, na nag-iwan ng pulang marka kung saan walang tigil ang pag-agos ng dugo. Isa na namang bala ang tumama sa kaliwang braso niya, halos mabasag ang buto at malalim na bumaon. Mabuti na lang at ang mga putok ay pinaputok mula sa gilid.
Kung binaril siya mula sa harapan, maaaring patay na si Yusuf Zoc. Ang mga baril ng mga sumalakay ay malamang na AK-47 o katulad nito, na may malalakas na putok, malakas na kabagsikan, at malalaking bala. Naupo si Yusuf Zoc at hindi agad tumawag ng pulis. Sa halip, hinugot niya ang kanyang maikling espada, pinunit ang ilang piraso ng tela upang mabilis na matigil ang pagdurugo. Ang labis na pagkawala ng dugo ay maaaring ikamatay, at nagsimulang magbigay ng pangunang lunas. Samantala, walang humpay siyang nagmumura. Marami siyang kakayahan, ngunit sa sandaling iyon bago iyon, napakabilis ng lahat ng nangyari. Ang bilis ng mga sumalakay, ang bilis ng mga bala, wala man lang siyang pagkakataong tumalon palabas ng kotse. Bukod pa rito, agad na tumakas ang mga salarin pagkatapos nilang magpaputok, na nag-iwan sa kanya na parang walang magawa, na parang walang lugar na mapaglalagyan ng kanyang lakas. May tumawag sa pulisya sa kalsada, at nang sinusubukan ni Yusuf Zoc na pigilan ang sarili niyang pagdurugo, dumating na ang kalapit na highway patrol. Gayunpaman, nang makita ng highway patrol ang sasakyan ni Yusuf Zoc na puno ng mga butas ng bala at siya ay puno ng dugo, sila ay nagulat din. Hindi ba't napakalapit nito sa kabisera? At saka, may naganap na labanan ng baril. Siguradong ang tapang ng mga salarin na iyon. Dahil nararamdaman ang tindi ng sitwasyon, pagkatapos ng maikling pagsisiyasat, mabilis na nagulat ang patrol sa Traffic Management Center na may 2 armadong kriminal sa highway. Isinakay si Yusuf Zoc sa sasakyan ng pulis, na pagkatapos ay umikot at tumungo pabalik sa kabisera. Mababait naman ang mga pulis, inuuna nila ang pagliligtas ng mga buhay at patuloy na hinihimok si Yusuf na kumapit at huwag matulog. Hindi inaantok si Yusuf Zoc, walang tinamaan na mahahalagang bahagi ng katawan ang mga tama ng baril, mga basag na buto lang. Hindi niya maigalaw ang kanyang binti o ang isa sa kanyang mga braso. Siyempre, naiintindihan niya na malamang na hindi mahuhuli ng mga pulis ang mga armadong bandidong iyon. Kung maglalakas loob silang bumaril sa publiko, malamang ay may plano na sila para sa isang ligtas na paglikas. Kasabay ng malakas na pagtunog ng sirena, isinugod siya ng sasakyan ng pulis sa ospital pagkalipas ng ika-5 ring at itinulak papasok sa surgery room. Itinakip ang maskarang pampamanhid sa kanyang ilong, at inutusan siya ng anestesista na huminga ng malalim. Sumunod siya at huminga ng malalim ng 3 beses. Pagkatapos ng 3 paghinga, tinanggal ang maskara sa kanyang bibig at ilong at pinalitan ng oxygen breathing mask. Sinimulan ng anestesista na pindutin ang kanyang katawan at tinanong kung mayroon siyang nararamdaman. May naramdaman nga si Yusuf Zoc, mainit ang mga kamay ng anestesista, mga kamay ng isang babae, ngunit wala siyang naramdaman kahit katiting na epekto mula sa anesthesia. Naalala ni Yusuf Zoc na matapos matamaan ng pampamanhid mula sa hapon noong nakaraang beses, nakalanghap siya ng marami, ngunit nagising pagkalipas lamang ng ilang oras. Kaya, ang 3 paghinga niya kanina ay malamang na hindi magkakaroon ng gaanong epekto. Wala akong nararamdaman, pagsisinungaling ni Yusuf Zoc, umaasang mabilis na matatanggal ng doktor ang bala. Sinimulan ng punong sirohano ang operasyon, unang binunot ang bala, pagkatapos ay muling pinagdugtong ang mga nerbiyos, inayos ang mga nabasag na buto, at iba pa. Nanatiling nakapikit si Yusuf Zoc sa buong oras. Hindi man lang siya umungol, pero patuloy pa rin ang pagtulo ng malalaking butil ng pawis. Nasasaktan siya, sumasailalim sa operasyon ng walang anumang anesthesia, paanong hindi siya masasaktan. Ang operasyon ay tumagal ng mahigit 2 oras bago ito tuluyang natapos, at pagkatapos ay itinulak siya palabas ng operating room. Yusuf, nang makitang itinutulak palabas si Yusuf, biglang nagsiksikan ang mga tao sa pasilyo. Dumating sina Miles O'Brien at ang iba pa dahil ginamit ng pulisya ang kanyang telepono para tawagan ang ilang numerong madalas ay dial, kaya dumating na ang mga miyembro ng pamilya. Hindi lang sina Miles O'Brien at ang iba pa ang dumating, kundi sumugod din si Sofia, kaya hindi madaanan ang labas ng surgery room. Ayos lang ako, dapat gawin ng lahat ang kanilang mga gawain. Oh, sige, Samuel, kunin mo yung anti-gang kutsilyong dala ko at itago mo yan, senadoriyas ni Yusuf Zoc kay Samuel Ross gamit ang mga mata niya. Kinumpis ka ng pulisya ang kanyang maikling espada. Sa loob ng sasakyan ng pulis,
Tinanong nila siya kung bakit mayroon siyang short sword at ang sagot ni Yusef ay isa itong antigo na kanyang nakolekta, na sinasabing nagmamay-ari siya ng isang tindahan ng antigo at ang espada ay mahalaga. Dahil naunawaan ni Samuel ang sitwasyon, agad niyang hiningi sa pulisya ang mga personal na gamit ni Yusef. Dumating na rin si Everest Zoc at nakikipag-ugnayan na sa pulisya. Isinugod si Yusef sa ward, ngunit hindi umaalis si Miles O'Brien, gayon din sina Paisley Kirk at Raylene Petty. Sa katunayan, hindi rin umalis sina Samuel at ang iba pa, lahat sila ay nagkubli sa pasilyo. Si Yusef ang kanilang amo, ang kanilang haligi. Kung may mangyari kay Yusef, magkakawatak-watak ang grupong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 372 Wala na ang tao. May kasabihan nga, kung palagi kang naglalakad sa tabi ng ilog, tiyak na mabasa ang sapatos mo. Talagang tumaob si Yusef Zoc sa alulod sa pagkakataong ito. Hindi naman ganoon kalakas ang mga armadong lalaki, pero naging pabaya siya at hindi niya inaasahan na sasabog sila gamit ang mga submachine gun sa freeway. Bagamat wala silang natama ang mahahalagang bahagi, labis siyang natakot sa insidente, hindi pa kasama sina Samuel Ross at ang iba pa, na hindi lamang takot na takot pagkatapos ng pangyayari kundi napuno rin ng galit. Si Yusef ang amo, ang kanilang kapatid, at ang kanilang pinagkukunan ng pera, lahat sila ay umaasa kay Yusef para sa kanilang mga sweldo. Ang pagputol sa kanilang landas sa pananalapi ay walang alinlang ang maituturing na pagpatay sa kanilang mga magulang, kaya ang pagsasaisantabi ng kapatiran, ang pag-ataking ito lamang sa kanilang kabuhayan ay sapat na para maghangad sila ng paghihiganti, pumatay. Gayunpaman, hindi natagpuan ng pulisya ang dalawang sasakyang iyon dahil nawala na ang mga ito sa ere sa highway. Sinuri ng pulisya ang kuhal ng pagmamatsyag sa highway, sinuri ang mga plaka ng sasakyan, at natuklasang peke ang mga ito. Siyempre, sineryoso ng pulisya ang bagay na ito. Kung isasantabi ang pagkakakilanlan ni Yusef, ang ganitong uri ng eksena na nakapagpapaalaala sa isang bar ilan mula sa isang pelikula ay talagang hindi pinahihintulutan sa loob ng bansa. Personal na pumunta sa ospital ang tiyuhin ni Amber Vance nang marinig ang balita upang magpaabot ng kanyang pakikiramay, at naglabas ng utos na lutisin ang kaso sa loob ng isang takdang panahon at agad na hulihin ang mga salarin. Si Yusef, na nakahiga sa kama, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat, habang napansin naman ni Ace Vance na tila nasasaktan si Yusef kaya't umalis siya pagkatapos manatili sandali. Lahat kayo, lumabas kayo. Luis, kayo rin, sabi ni Yusef, na talagang naghihirap na. Walang tigil ang pag-agos ng pawis mula sa kanyang noo, at kahit tapos na ang operasyon, tila mas malala pa ang kanyang kondisyon. Gusto sanang manatili nina Miles O'Brien at ng iba pa sa silid, ngunit si Yusef ay talagang dumaranas ng matinding sakit, na siyang ikinagalit niya. Nang makita ang kanyang galit, at ubiling lumabas ng silid sakit sina Miles O'Brien, Paisley Kirk, at Raylene Petty. Hay nako, pagkalabas ng tatlong babae, biglang nagngalit ang mga ngipin ni Yusef at umupo. Hindi na matiis ang sakit sa sugat niya, mas malala pa kaysa noong operasyon, at nang gumamit siya ng telekinesis para sa pag-inspeksyon kanina, laking gulat niyang natuklasan na ang mga nabasag na buto ay muling tumutubo at naghihilom sa napakabilis na bilis. Naisip niya ang lahat ng kondisyong lumitaw simula nang magkaroon siya ng mutation, ang kawalan niya ng pantay na mga peklat, at kung gaano hindi naging epektibo sa kanya ang malalaking dosis ng anesthesia. Nangangahulugan ito na taglay niya ang kakayahang lumaban at magpagaling sa sarili na higit pa sa kayang isipin ng isang ordinaryong tao. Bumaba siya sa kama at binuksan ang bintana, saka sumilip. Whoosh! Tinarget ng isip niya ang isang rooftop na 100 metro ang layo, at sa sumunod na segundo, nag-teleport na siya papunta roon. Ang paglalakbay na ito sa kalawakan at panahon ay may kasamang mga paghihigpit, natuklasan niya ang mga ito sa highway. Una, kung may mga seatbelt na nakakabit, hindi siya makakapag-teleport, at pangalawa, kung may mga pisikal na nakaharang, hindi rin siya makakatalon. Noon, ang mga bintana, pinto, at seatbelt ng kotse ay pumipigil sa kanya na agad na makatakbo ng mahigit sa 100 metrong distansya. Sa silid ng may sakit, ang bintana ay isang sagabal, at hindi rin siya makagalaw. Ito marahil ay isang disbentahan ng paglalakbay sa espasyo-oras, kinakailangan nito na walang anumang hadlang sa pagitan ng kanyang isip at katawan.
Para makadaan sa mga nakaharang na bagay, kailangan ang wall-piercing technique, ngunit hindi pa siya nagkakaroon ng ganitong mga espesyal na kakayahan, kaya, kapag limitado ang kanyang katawan, hindi siya agad makakagalaw sa mga locus yung mahigit 100 metro ang layo. Pagdating sa kabilang rooftop, agad na humiga si Yusuf sa lupa, hingal na hingal at may naririnig na sakit. Tahimik siya dahil sa matinding pagkagat at pagtitiis niya, ngunit ngayong nag-iisa na siya, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang mahinang panig. Siyempre, ang pisikal at sakit ng nerbiyos ay isang magandang senyales, dahil mabilis na gumagaling at lumalaki ang kanyang katawan. Kailangan mong maunawaan na nabali ang mga buto niya sa binti, kaya kahit na maging matagumpay ang operasyon, tiyak na magkakaroon siya ng pangmatagalang epekto, maging ito man ay maging paylay o bahagyang may kapansanan, at ang kanyang mga braso ay malamang na hindi na makagalaw ng malaya gaya ng dati. Gayunpaman, dahil sa makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, malamang na hindi magtatagal at makakagalaw na naman siya. Nakita niya ang mga blood beads na kumikislap ng may pulang liwanag, at naobserbahan pa niya ang isang enerhiyang inilalabas mula sa pulang ilaw, na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mga sugatang bahagi. Bumili si Jerome Hart ng wheelchair sa botika ng ospital, at marami pang iba ang bumili ng mga suplemento upang mapunan ang dugo at magkaroon ng enerhiya. Nag-aalala ang lahat kung kailan gagaling si Yusuf Zoc at kung tuluyan ba siyang gagaling, kaya naman, pinag-usapan nila ito sa pasilyo. Dumating si Anna Kok matapos marinig ang balita at nagmadaling pumunta sa ospital. Titingnan ko, sabi niya kay Miles O'Brien at sa iba pa bago dahan-daang itinulak pabukas ang pinto ng ward ni Yusuf Zoc. Pero pagkatapos ng mabilis na sulyap sa loob, napagtanto niyang wala si Yusuf Zoc sa kama. Naguguluhan siyang pumasok, iniisip na baka nasa pribadong banyo si Yusuf Zoc. Gayunpaman, nang tignan niya, nakita niyang bukas ang pinto ng banyo, at wala ring laman. Nasaan siya? Tumingin siya sa paligid, napakalaki lang ng ward, at wala talagang mapagtataguan. Hindi tama yan, hindi ba't katatapos lang niya ng operasyon? Nasaan kaya siya? Naglakad palabas ng ward si Anna Kok, nalilitong naglakad, at sinabi kay Luis Garrett na nakatayo sa labas, "Hipag, nasaan si Kuya Zhang?" Nagulat ang lahat sa pasilyo nang marinig ang mga sinabi ni Anna Kok. Kanina pa sila nagbabantay sa labas, at malinaw na nakita nila si Yusuf Zoc na isinasama sa loob. Nang lumabas sina Miles O'Brien at ang iba pa, nakahiga pa rin si Yusuf Zoc sa kama. Wala pang 10 minuto ang nakalipas, di ba? Ang tao. Hindi ba siya pwedeng pumunta sa banyo? Agad na pumasok si Miles O'Brien sa loob, dahil hindi nila maaaring hayaang pumunta si Yusuf Zoc sa banyo ng mag-isa, hindi siya maaaring tumayo sa kanyang mga binti. Pero pagpasok ni Miles O'Brien, agad siyang natulala. Yusuf Zoc, sigaw ni Miles O'Brien. Nagmadaling pumasok ang lahat, ngunit, parang nawala na si Yusuf Zoc. Bukas ang bintana. Teka, hindi naman tumalon palabas ng bintana ang lalaking nagngangalang Zoc, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Jerome Hart, iniisip na baka tumalon si Yusuf Zoc mula sa bintana na nasa 20 anyos na palapag. Bilis, baba kayo. Nagtakbuhan palabas ang mga tao, nagtakbuhan, na nag-iwan sa mga nurse at doktor ng ospital na lubos na nalilito. Nang bumaba sina Samuel Ross, Jerome Hart, at ang iba pa, tiningnan nila ang damuhan, tiningnan ang terasa ng ikatlong palapag, ngunit wala silang nakitang bakas ni Yusuf Zoc. Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Agad na nataranta ang lahat. Nabali ang mga buto sa binti ni Yusuf Zoc. Hindi naman siya nakitang lumalabas ng ward, kaya saan kaya siya nagpunta? Kahit tumalon siya, dapat may bangkay, di ba? Pero ngayon, wala man lang kahit isang bangkay. Nawalan ng malay si Miles O'Brien dahil sa gulat at kaba, namutla ang mukha ng batang nurse, tulala si Anna Kok, nanatiling kalmado si Raylene Petty, kinakalkula ang distansya mula sa 20 anyos na palapag hanggang sa lupa, at ang posibilidad na tumalon ang isang eksperto sa martial arts mula sa taas na iyon at hindi makaligtas sa pagkahulog. Kalaunan, naalerto ang mga kawani ng ospital, pati na rin ang mga pulis. Isang pasyenteng kakaopera lang, na may anesthesia pa rin, ang biglang naglaho palabas ng ward. Nawawala ba ang tao? Lahat kayo, huwag kayong magpanik, ayos lang ang lahat, ayos lang ang lahat.
Nanghula lang ako para sa kanya, at napakaswerte nito, huwag kang mag-alala. Maniwala ka, tama ka. Alam ni Everest Zoc na maaaring maging invisible si Yusuf Zoc, kaya inakala niyang umalis na si Yusuf Zoc gamit ang kanyang pagiging invisible, dahil sigurado siyang imposibleng mamatay. Oo, walang magpanik, huwag magpanik. Matibay ang buhay ni Yusuf Zoc, hindi siya pwedeng mamatay, hanapin pa natin siya sa ospital, sabi ni Jerome Hart, na panatag ang loob, na nagpakalma sa mga tao ng sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 373 si Mia na naglalaro. Tuluyan nang nawala si Yusuf Zoc, at lahat ay nabigong makahanap kahit isang bakas niya sa kabila ng paghahanap hanggang dapit hapon. Siyempre, bukod sa paghahanap kay Yusuf, nagsimula ring kumilos sina Samuel Ross at ang iba pa. Ang isang paraan ay ang paggamit ng kanilang koneksyon kina Everest Zoc at Ace Vance, at paghingi ng kanilang tulong upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Pagkatapos ay naroon si Anais Dillon at ang kanyang asawang si Mary Berger, na muling nakipagkita kay Isaac Quintana at nagtungo sa pinangyarihan ng insidente upang mag-imbestiga. Pagkauwi ni Anna Cook, sinamantala rin niya ang koneksyon ng kanyang pamilya upang tumulong sa paghahanap kay Yusuf, habang kasabay nito ay binabantayan ang kaso. Nakialam din ang pamilya Petty, bagamat wala sa kabisera ang kanilang kapangyarihan, may mga kamag-anak sila roon, kaya personal na namahala ang patriarka ng pamilya Petty. Lumapit siya sa isa pang pinuno ng pamilyang Petty, ipinaalam sa kanila ang sitwasyon, at pagkatapos ay nagpadala sila ng mga tao sa lahat ng larangan upang hanapin si Yusuf, ang may sala. Malawak din ang naging tira ni na Ross Trujillo at Felicity O'Brien sa Dragon Group. Nang makipagkita si Felicity O'Brien kay Yusuf Zoc, lubos siyang nag-aatubili at hindi niya ito nagustuhan, ngunit ngayong nasa problema na ito, labis siyang nabalisa. Total, ang ate niya naman ang nagmamahal sa kanya, kaya syempre magiging abala ito sa pagtulong. Punong-puno ng aktibidad ang kabisera habang maraming puwersa, kabilang si Ariel Higgins na pumalit sa kapangyarihan ni Brother Dow, ang nagpadala ng kanilang mga tauhan upang tipunin ang bawat impormasyon. Natanggap din ni Flor Carson ang balita na nasa panganib si Yusuf Zoc, ngunit nasa Tianjin pa rin siya noong mga panahong iyon. Ang huling utos ni Yusuf sa kanya ay protektahan si Ruth Wilcox, kaya maingat na lamang na sinundan ni Flor ang sitwasyon at piniling huwag ipaalam kay Ruth. Isang gabi at isang araw pagkatapos ng operasyon ni Yusuf, sa kabisera, sa tahanan ni Ruth Wilcox. Nagpakita si Yusuf sa malaking bulwagan ng villa ni Ruth Wilcox. Tama, tuluyan na siyang gumaling. Matapos ang isang gabi at isang araw ng matinding sakit sa bubungan, kung saan siya ay nahihirapan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang kanyang mga pinsala sa buto at mga tama ng bala ay mahimalang gumaling, na nag-iwan lamang ng bahagyang pulang marka sa kanyang balat, na malamang ay malapit na ring mawala. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa villa ni Ruth Wilcox ay dahil ang rooftop na kinaroroonan niya ay hindi pinakamalapit sa sarili niyang bahay kundi sa bahay ni Ruth, kaya't dito siya nagpalipas ng gabi. Wala siyang dalang pera, nakasuot ng damit pang ospital, at wala ring telepono. Kaya, sinamantala ang gabi, mabilis siyang nakarating dito. Gamit ang telekinesis, ininspeksyon na niya ang buong villa bago pa man, wala si Ruth sa bahay, pero naroon si Mia, ang batang babae na naglalaro ng video games sa itaas ng mag-isa. Ngayon ay tunay na malaya na siya, ginugugol ang kanyang mga araw sa pagkain, pag-inom, at pananatili sa bahay ni Ruth. Pero nagtataka rin siya, saan napunta lahat ng bodyguard ng babaeng iyon. Hindi siya ginulo ni Yusuf, dahil napagtanto niyang nakasuot ng headphone ang walang kamalay-malay na batang babae, kaya naghanap siya ng makakain sa unang palapag ng mag-isa at saka tumungo sa kwartong tinuluyan niya dati. Matagal na niyang inilaan ang silid para sa kanya, at naroon pa rin ang kanyang travel bag at mga damit pamalit. Naghanap si Yusuf ng damit na maisusuot, pagkatapos ay nag-isip sandali bago tumungo sa sofa, kung saan niya kinuha ang cordless phone mula sa coffee machine. Ang tawag ay para kay Miles O'Brien, alam ni Yusuf na nag-aalala na talaga sila, kaya tumawag siya para tiyaking ayos lang siya. Pagkatapos ng 3 ring, sinagot ni Miles ang telepono, nagtatakang nagtatanong kung sino ito. Luis, ako ito. Pasensya na talaga, sa pag-alis ko kanina nang hindi nagpapalam.
Wala lang talaga ako sa mood noong mga oras na iyon. Okay na ang lahat ngayon, uuwi na ako bukas ng umaga, aniya. Yusef, wow! Nang marinig ni Luis ang boses ni Yusef na nagsasabing ligtas siya, napaluha siya. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Babalik ako mamayang gabi, medyo natagalan lang. Kasalukuyan akong nakikipagkita sa isang matandang kaibigan. Ipaalam mo naman sa iba para sa akin, ha? Sabihin mo sa kanila na huwag silang mag-alala. Sabi niya. Kumusta ang binti mo, ang braso mo, nakakagalaw ka ba? Nag-aalalang tanong ni Luis. Kaya ko naman, walang problema. Makikita mo pagbalik ko mamayang gabi. Papuntahin ninyo kayong lahat sa bahay ko, nakangiting sagot ni Yusef. Ma'am, ikaw, hihintayin kita sa pag-uwi, paulit-ulit na tumango si Miles O'Brien. Pagkatapos ay ibinaba ni Yusef Zoc ang telepono at nagpas siyang umakyat na rin sa itaas. Sa itaas, naroon ang master bedroom at ang pangalawang kwarto. Malinaw na magkasamang natutulog sina Mia at Ruth Wilcox sa iisang kwarto, at sinabi na ng babaeng ito kay Yusef Zoc noon na gusto nitong magkaroon ng relasyon kay Little Ruth, bagamat hindi siya sigurado kung hinayaan lang siya ni Ruth na magtagumpay. Nang hindi kumakatok, binuksan ni Yusef Zoc ang pinto at pumasok, nakatayo sa likuran niya. Tila naglalaro siya ng isang uri ng laro ng paglilinang, bahagi ng isang koponan. Ang kanyang kagamitan ay dapat na pinakamahusay, ang kanyang antas ay ang pinakamataas, at dapat siyang maging pinuno ng isang guild, dahil ang kanyang ID ay may nakasulat na sect leader. Nakatayo sa likuran niya, hindi niya napansin si Yusef Zoc at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga halimaw habang sumisigaw sa kanyang headset, protektahan ninyo akong lahat, takpan ninyo ako, patayin ang dragon, patayin ang dragon. Naguluhan si Yusef Zoc. Ito ay isang tunay at mayamang kagandahan na naglalaro, isang malaking pagkakataon sa mundo ng paglalaro. Itigil mo na yang kalokohan mo, itigil mo na yang kalokohan mo. Ano naman sa inyo kung wala akong boyfriend? Kaya mo ba akong suportahan? Nako, libo-libo na ang halaga ng isang pares ng medyas ko, mabibili mo ba yan? Tumigil ka na sa kadaldalan, mamimigay ng mga experience scroll ang sect leader mo mamaya, at tandaan, aatakihin natin ang lungsod bukas, pumunta kayong lahat. Kung sino man ang hindi maglo-login, aalis na sila. Kung gagalitin natin ang lungsod, ipaparegaluhan ko kayo ng malaking hapunan sa pangalawang pinuno. Pumili ka ng kahit saang lugar sa kabisera. Ako. Hindi ako sasama. Ayaw payagan ng asawa ko, ganyan siya katradisyonal, ayaw niya akong makilala ang mga kaibigan online. Ano bang magagawa ko kung siya naman ang sumusuporta sa akin, bumibili sa akin ng ilang pares ng medyas araw-araw? Paf, hindi napigilan ni Yusef Zoc ang humagalpak sa tawa. Biglang may narinig ang babae sa likuran niya, napasigaw sa takot, at lalong lumakas ang iyak niya dahil sa headset. Gayunpaman, nang mabilis siyang lumingon at makita si Yusef Zoc sa likuran niya, agad siyang yamakap dito. Tuwang-tuwa siya, walang tigil sa pagyawan ng yayayaing. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang magpapakita sa asawa mo mamaya. Itinaas ni Yusef Zoc ang kanyang mga kamay, bahay ito ni Ruth Wilcox, at hindi siya nang ahas na makipaglaro kay Mia ng bawal. Nandito na ang pasang takot, di ba? Akala ko nakalimutan mo na ako. Agad siyang binitawan ni Mia at hindi na niya pinansin ang laro. Pinatay na lang niya ang computer, walang pakialam sa anumang posibleng pagkawala ng kagamitan dahil sa pagkakadiskonekta. Kung mawala ang gamit niya, bibili na lang siya ng mas marami. Kalimutan ko na ang lahat, pero hindi kita kayang kalimutan, Mia. Salamat, natatawang sabi ni Yusef Zoc. Maraming patong-patong ang kanyang pasasalamat, talagang hindi siya mapapanatag kung hindi ito pumunta sa kabisera para makasama si Ruth Wilcox. Kung ganoon, pwede ba akong humigpit ng yakap? Isa lang, namiss kita, biglang namula ang mga mata ni Mia, at nagsimulang tumulo ang mga luha. Nagustuhan ni Yusef Zoc si Ruth Wilcox, at nagustuhan din niya si Yusef Zoc, ngunit hindi niya ito kailanman ng ahas na ipakita sa kahit kanino. Kinailangan niyang maging maingat kapag kasama si Ruth, palaging pinupuri si Yusef Zoc, tinutulungan itong suriin ang kanilang relasyon. Sobrang pait,
asim, at lungkot ang lahat para sa kanya. Mas matapang lang siya ng kaunti at humingi ng kaunting aliw mula kay Yusuf Zok kapag sila lang dalawa. Nang makitang malapit na siyang umiyak, agad siyang niyakap ni Yusuf Zok, sabay bulong ng nakakaaliw, "Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Bukas ng hapon, hintayin mo ako sa Jingmeng Highway Interchange. Pupunta ako sa Mongolia bukas, sumama ka sa akin, alis tayo sandali, ha?" Yay! Pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zok, agad na napatalon si Mia, nakalimutan ang lahat ng kanyang mga nakaraang hinaing. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang mapangiti ng mapait sa pagiging madaldal nito. "Sige, kumain ka na ba? Kung hindi, tara na kumain sa labas, magbihis, at tara na." Tiningnan ni Yusuf Zok ang oras, napansing 9:00 na, at nagpas siyang yayain siyang maghapunan sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 374 na sino ang gumawa nito. Mia, may itatanong ako sa iyo. Sa isang western restaurant na bukas kinagabihan, habang masiglang kumakain ng steak si Mia, biglang ibinaba ni Yusuf Zok ang kanyang kutsilyo at tinidor. Sa totoo lang, inilabas niya si Mia dahil may itatanong siya rito. "Ano iyon?" Malabong tanong ni Mia, habang itinataas ang kamay at tinatawag, "Waiter, 2 pang steak, medium rare po." Ang galing talagang kumain ng babaeng ito, at kahit gaano pa siya karami kumain, parang hindi siya tumaba. "Ano nga ba ang trabaho ng nanay mo?" tanong ni Yusuf. "Ang mama ko." "Bakit mo siya tinatanong?" Naguguluhan si Mia. "Ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko ang isang taong nagngangalang Margaret Wilkinson." "Ano?" Hindi pa tapos magsalita si Yusuf nang pumutol si Mia, sumigaw ng napakalakas na ikinagulat ng iba pang kumakain sa paligid nila. "Saan mo siya nakita? Paano nangyari iyon? Paano mo siya nakita?" Hindi makapaniwala si Mia, hindi niya man lang nagawang kontaken ang sarili niyang ina. "Kaya, si Margaret Wilkinson talaga ang ina mo. Alam mo ba kung ano ang hanap buhay niya?" Walang pagkukunwaring pinagmasdan ni Yusuf si Mia. "Isa siyang mangkukulam," bulong ni Mia. Noong mga nakaraang taon, hindi ba't maraming tao ang mahilig magsanay ng qigong? Noong mga dekada 80 at 90 ng huling siglo, sa di malamang dahilan, nahumaling siya sa qigong. Noong una, nag-ensayo siya sa bahay, kalaunan, pumunta siya sa parke para mag-ensayo kasama ang iba. Pagkatapos, hindi nagtagal pagkatapos niya akong ipanganak, umalis na lang siya ng bahay. Minsan hindi siya bumabalik ng ilang buwan, at habang lumalaki ako, lalong nababawasan ang kanyang mga pagbisita. Minsan, nagduda pa nga ang tatay ko kung ako nga ba ang biolohikal niyang anak, at nagpa-paternity test siya, okay. Tapos lumabas na ako nga pala, at nagkaisa ang buong pamilya laban sa nanay ko. Pero ano pa ang silbi kung hindi mo siya mahanap? Naging abala ang tatay ko sa negosyo niya at kalaunan ay hindi na siya pinansin. Kalaunan, naramdaman ng tiyahin ko na may ginawang mali ang nanay ko sa tatay ko, kaya siya na ang nag-asikaso sa kanya. Pagkatapos niyan, "Hindi ko alam," sabi ni Mia sabay kibot balikat. "Ibig sabihin, alam ng buong pamilya mo na nag-e-ensayo siya ng qigong." Gulat na gulat si Yusuf. "Oo, siguro." Tumigil na ako sa pagbibigay ng atensyon pagkatapos noon. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Ang tatay at tiyahin ko ang nanatiling nakikipag-ugnayan sa kanya at marami pang alam, pag-amin ni Mia. "Kailan mo siya nakita? Saan? Sino ang kasama niya? May nahanap ba siya?" Sa totoo lang, kung ako ang tatay ko, matagal ko na siyang iniwan. Sobra na yang babaeng yan para hawakan, matinding hinanakit at reklamo ni Mia laban sa kanyang ina. Talagang kakaunti lang siya, tumanggo si Yusuf, at pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, "Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Timog Kanluran at nakasalubong ko siya. Sinubukan pa niya akong patayin." "Ano? Bakit ka naman niya gustong patayin?" Napasinghap si Mia sa takot. "Gusto niyang agawin sa akin ang maikling espada," nakangiting sabi ni Yusuf. "Hindi mo ba sinabi sa kanya na ikaw ang lalaki ko?" Malakas na tanong ni Mia. "Ubo-ubo. Sabi ko kaibigan mo ako," umubo si Yusuf at sinabi. "Tapos, tanong ni Mia, itigil na natin to. Kahit papaano, maayos na ang lahat ngayon."
Kaya ko sinasabi sa'yo to dahil ayokong magsinungaling sa'yo. Kung magkikita kayo ng nanay mo sa hinaharap, huwag mo siyang awayin. Sa huli, naging magkaibigan kami. Ayan na, nabaliw na siya, Yusef, pasensya na, namula ang mga mata ni Mia habang nagsasalita. Ayos lang, ano naman ang dapat mong ihingi ng tawad sa akin? Hindi ka naman naghahanap ng ibang lalaki dyan. Pang-aasar ni Yusef sa kanya. Pero pinag-isipan ko na talaga, no. Sa guild ko, maraming matangkad, mayayaman, at gwapong lalaki ang humahabol sa akin, at gusto pa nila akong bigyan ng mga sports car. Ano ang dapat kong gawin? Kung gayon ay papatayin ko sila. Matigas na sabi ni Yusef. Haha, pagkarinig sa mga salita ni Yusef, humagalpak ng tawa si Mia, kaya nga gusto ko ang estilo mo, napakamatapang. Mabuhay ka, at huwag kang mag-alala, hindi ako maghahanap ng kahit sino, iniingatan ko ang sarili ko para sa iyo. Sige, salamat, dama ko na tayo sa susunod na usapan, sabi ni Yusef, hindi makayanan ang matapang at prangkang pananalita ni Mia, at medyo nakokonsensya sa kanya. Matalinong babae si Mia, alam niyang ayaw pahabain ni Yusef Zoc ang usapan dahil nasa dilema talaga ito, gayon din si Mia, kaya lang, ang kapangyarihan ng pag-ibig ang pinakamalakas, at hindi niya makontrol ang sarili. Pagkatapos nilang uminom at kumain ng ilang serving ng steak, hinatid siya ni Yusef Zoc pauwi gamit ang kanyang pulang Ferrari. Wala siyang ideya kung ilang sports car ang pagmamay-ari nito, pero, kahit papaano, ang bagong pulang Ferrari na ito ang tila bago niyang paborito. Aagawin ko ang kotse mo, sabi ni Yusef Zoc nang hindi bumababa ng sasakyan o sumusunod sa kanya sa loob ng bahay ni Ruth Wilcox, dahil iyon talaga ay dahil pareho silang nakainom at mapanganib ang pagiging mag-isa. Kung lalagpas sila sa hangganan, maaaring bumalik ang dati niyang malahayop na gawi, at iyon ay magiging kakilakilabot. Sige, ituloy mo na ang abalang schedule mo. At walang halong biro, ha? Pero kung gagawin mo man lang, kahit papaano ay tandaan na gumawa ng ilang mga hakbang sa pag-iingat. Magsuot ng maliit na payong, o kung ano paman. Nakuha mo ba? Alis na ako, mabilis na umalis si Yusef Zoc nang marinig ang humahadjejek niyang tawa. 11:00 ng gabi, bumalik si Yusef Zoc sa kanyang tahanan sa Jade Garden, para lamang madatnan ang isang sala na puno ng mga tao. Kaze Zoc, Faye Webb, Jerome Hart, Samuel Ross, Peeler, Wuma, Floyd Hart, Uriel Arellano, Gray Petty, Anais Dillon, Isaac Quintana, Mary Berger, Miles O'Brien, Paisley Kirk, Raylene Petty, Rachel Fournier, Anna Koch, Ross Trujillo, Felicity O'Brien. Halos lahat ng malapit sa kanya ay dumating na. At nang buksan ni Yusef Zoc ang pinto at pumasok, tumahimik ang silid, lahat ay nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Totoo nga, lahat ng nasa kalagitnaan ng pag-uusap ay lubos na nalilito. Nakatanggap sila ng balita na babalik si Yusef Zoc ng gabing iyon, ngunit hindi nila inaasahan na babalik siyang mag-isa. Pero paano nga ba siya nakabalik? Hindi ba't nabali ang mga buto niya sa binti dahil sa malalakas na bala? Nabali rin ang mga buto ng kanyang braso, at hindi na siya makalakad. Ngunit, narito siya, si Yusef Zoc mismo, naglalakad papasok ng villa na parang walang problema, na naguguluhan ang lahat. Nandito rin si Isaac. Nakita ni Yusef Zoc si Isaac Quintana sa unang tingin, isang taong dati ay hindi sama-sama sa kanyang mga paglalakad ng mag-isa. Hehe, narinig kong nasa problema ka, kaya nakipagtulungan ako sa Memphis para siyasatin ito. Natutuwa akong ayos ka lang, sabi ni Isaac Quintana nang may bahagyang ngiti. Yusef, tumakbo si Luis Garrett papunta sa tabi ni Yusef Zoc, namumula ang mga mata, ayos ka lang ba? Ang mga binti mo, masakit ba? Sa lahat ng mga taong ito, siya lang ang nagmamalasakit sa kanya ng ganito. Gusto rin sanang lumapit ng batang nurse at magpahayag ng pag-aalala, magtanong, ngunit hindi niya magawa, hindi siya naglakas loob. Ayos lang ako, talagang ayos lang. Nakasalubong ko ang aking Panginoon na siyang nag-alis sa akin at saka gumamit ng mga divine skills at spell. Pinagaling niya ako sa loob ng ilang minuto. Alam ni Yusef Zoc na hindi kapanipaniwala ang mabilis na paggaling ng kanyang mga pinsala, kaya kinailangan niyang gumawa ng napakalaking kasinungalingan.
Kung tungkol sa paniniwala ng mga tao sa kalahating totoo at kalahating pekeng kwentong iyon, nasa kanila na iyon. Kung hindi ka naniniwala, hindi mo maipaliwanag ang mabilis niyang paggaling, pero kung naniniwala ka, may mga orasayon nga ba talaga sa mundong ito? Kaya, kalahating totoo, kalahating peke, marahil si Yusuf Zok lang mismo ang nakakaalam ng katotohanan, at wala na talaga silang mahihiling pa sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbisita sa akin, maraming salamat, sabi ni Yusuf Zok habang magkahawak ang mga kamay, habang yumuyuko sa lahat. Kumaway ang lahat, at napahiya sila ng husto dahil sa ginawa niya. Samuel, nasaan ang maikling espada ko? At saka, nalaman mo ba kung sino ang may gawa nito? Humarap si Yusuf Zok kay Samuel Ross, biglang nanlamig ang mga mata niya. Determinado siyang mahuli ang bumaril sa likod nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 375 isang karayom lamang. Muntik nang makatakas si Yusuf Zok sa pagkakataong ito, muntik na siyang mamatay. Kung medyo naligaw lang sana ang bala, isang bala sa sarili niyang puso ang maaaring naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa makatuwid, tungkol sa bumaril at sa taong nasa likod ng bumaril, kinailangang pumatay ni Yusuf Zok. Wala pa kaming gaanong progreso sa panig namin, pero narinig ko lang mula kina Memphis at Isaac na nakagawa na sila ng ilang mga tagumpay, sabi ni Samuel Ross habang iniabot ang short sword na nakatago sa kanyang yakap kay Yusuf Zok. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok nang makita niya ang maikling espada, dahil mayroon na itong kaluban, na maganda ang pagkakagawa. Sino ang gumawa nito? Hinugot ni Yusuf Zok ang maikling espada, na saktong-sakto ang sukat, hindi masyadong maluwag at hindi rin masyadong masikip. Sa kaluban na ito, mas maganda itong tingnan kaysa sa nakabalot sa tela. Ginawa nga ni Uriel, nakangiting sabi ni Samuel Ross. Nagawa ito ni Uriel, at si Uriel ay isang dating sundalo na marunong din sa karpinterya. Talagang may talento ang team na ito. Uriel, salamat, sumenya si Yusuf Zok bilang pasasalamat kay Uriel Arellano. Walang problema, madali lang. Kung sakaling kailanganin mo ng mga muebles o kahit ano, pumunta ka lang sa akin, haha, natatawang sabi ni Uriel Arellano. Memphis, Isaac, ano ang sitwasyon? Sinenyasan ni Yusuf Zok ang lahat na umupo bago sumama kina Memphis Blackwell at Isaac Quintana. Sinuri na namin ang pinangyarihan at sinuri ang trapiko sa highway at mga speed camera, pero hindi namin nakita ang dalawang sasakyang binanggit ng pulisya. Gayunpaman, paanong may dalawang sasakyan na basta na lang maglalaho sa ere? Natatawang sabi ni Anais Dillon, pagkatapos ay sinuri naming muli ang kuha ng surveillance at sa wakas ay may natukoy kaming kain na hinala. Sige, tumanggo si Yusuf Zok. Mga truck ng container. May 3 container truck sa highway noong panahong iyon, 2 na may tunay na plaka at 1 na may pekeng plaka. Pagsusuri ni Anais Dillon, ang aming paunang conclusion ay ang 2 kotse ay ikinarga sa isa sa mga container truck na ito habang nasa highway, kaya naman nawala ang mga ito. May katuturan. Nang marinig ang pagsusuri ni Anais Dillon, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Siyempre, posible ring bumangga ang mga sasakyan sa isang container truck sa highway, kaya naman nawala ang mga ito nang walang bakas. Natunton namin ang truck na may mga pekeng plaka hanggang Zhangjiakou at pagkatapos ay nawala ito, pero siyempre, patuloy naming iimbestigahan. Ito ay pagtuklas lamang kina Anais Dillon at Isaac Quintana, na hindi bahagi ng anumang opisyal na ahensya, kaya limitado ang kanilang investigasyon, at kahanga-hanga na nagawa nilang matuklasan ang ganito kalaking impormasyon. Ross, kumusta naman kayo? Humarap si Yusuf Zok kay Ross Trujillo, alam niyang dahil nasugatan ito, makakaalam si Ross at ang kanyang koponan. Sumulyap lang si Ross Trujillo kay Yusuf Zok, pagkatapos ay nag-aalangan na ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, Yusuf, tumigil ka na sa pag-iimbestiga. Anong ibig mong sabihin? Nalito ang lahat sa sinabi ni Ross Trujillo. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabi niya sa kanila na itigil ang imbestigasyon? Si Yusuf Zok, isang matalinong lalaki, ay tumingin kay Ross Trujillo ng ilang sandali, pagkatapos ay dumampot ng sigarilyo mula sa makinang pangtsaa at nagtanong, komplikado ba ang pagkakakilanlan ng kabilang panig? Kahit na malaman mo, hindi mo siya pwedeng pagbintangan. Hindi lang basta komplikado,
umiling si Ross Trujillo. Papabayaan na lang natin to. Anong nilalaro mo, Mer? Wang. Hindi iyon papayagan ni na Samuel Ross at ng iba pa. Kahit sino pa ang may-ari ng pagkakakilanlan, kahit pa presidente iyon, handa silang kumilos. Maghintay ka lang ng kaunti pa, hindi na si Ross Trujillo kina Samuel Ross at sa iba pa, ngunit pagkatapos mag-isip sandali, idinagdag niya, huwag kang lalampas sa 3 araw, at may darating na tagapamagitan para makipagkasundo sa iyo. Hindi ko masasabi kung sino iyon. Ano ba ang hindi masasabi? Felicity, sabihin mo sa amin. Nagiging desperado na si Luis Garrett, tauhan niya si Yusef, tinamaan ng 2 bala ang tauhan niya, at ngayon ay nagpipigil si Ross Trujillo. Kaya kahit ang karaniwang mabait na si Luis Garrett ay nagalit. Ate, huwag mo nang itanong. Kahit sabihin mo pa, hindi namin masasabi sa iyo. Ito ang tuntunin. Isa pa, bayaw, tumigil ka na sa pag-iimbestiga. Ginagawa namin ito para sa iyong kapakanan, total, bayaw kita, hindi ba? Walang maitutulong ang pagpapatuloy ng investigasyon, sabi ni Felicity O'Brien, na mukhang nababagabag, na ipinakikitang galing sa puso ang sinasabi niya. Sige, kung ganoon ay hindi na tayo mag-iimbestiga. Memphis, Isaac, itigil ninyo ang investigasyon ninyo, at dapat nang bumalik ang lahat sa kanilang ginagawa. Kailan babalik si Marlon? Kumusta na ang mga paghahanda sa kasal? Kailangan ko pa ring pumunta sa Inner Mongolia bukas at bumalik agad bago mag-22. Magpapakitang gilas lang sana si Yusef Zok sa Inner Mongolia pero kinailangan niyang bumalik kinabukasan dahil 19 na ngayon, at malapit nang ikasal si Marlon. Sabi ni Samuel Ross, dapat ay nakauwi na si Marlon bukas ng umaga. Nakasakay na siya sa eroplano, at wala namang malaking nangyayari sa panig ng pamilya niya. Nga pala, Memphis, tiningnan mo ba yung taong tinanong ko ilang araw na ang nakalipas? Biglang naalala ni Yusef ang binata na nakita niya kasama si Samuel at hiniling kay Anais Dillon na siyasatin ito. Hindi ko patapos ang pagsusuri dahil nasangkot ka sa insidenteng iyon, kaya ipinagpaliban ito, umiling si Anais Dillon. Kung gayon, ituloy natin ang investigasyon bukas, at salamat sa lahat para sa araw na ito, hayaan na natin dyan. Nakakagulat na hindi na nagtanong pa si Yusef, ni hindi na niya itinuloy ang usapin ng pagbaril, na para bang gusto na lang talaga niyang palampasin ito. Yusef, pagkatapos ng pista ng Tagsibol, dadalaw sa iyo ang isang kaibigan ko. Siguraduhin mong hindi ka masyadong abala kung ganoon. Isa pa, magpapahinga ang pamilya ko sa bahay habang nasa pista, sabi ni Ana Kok habang tumatayo siya dala ang kanyang bag, nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas at maayos si Yusef. Naunawaan ni Yusef ang ibig niyang sabihin, gusto niyang bisitahin nito ang pamilyang Pastol sa buwan ng Lunar para kumain at makihalubilo. Sige, nakuha ko na. Mag-ingat ka sa pagpunta mo, sabi ni Yusef nang nakangiti at tumango. Kung gayon ay aalis na rin kami, ikinumpas ni na Samuel at ng iba pa ang kanilang mga kamay at umalis kasama si Ana Kok. Sabay na umalis sina Anais, Mary, at Isaac. Hindi kami aalis ni Faye, natatawang sabi ni Jerome Hart, tara na, Faye, tingnan natin ang kwarto ko. Narito ang susi para dyan. Huwag kang magsalita ng walang katuturan, namula ng husto si Faye, naakit sa mga kalokohan ni Jerome. Kahit opisyal na nilang pinatotohanan ang kanilang relasyon, hanggang hawak kamay at halikan lang ang kanilang narating, wala nang iba. Tiyak na naghangad pa si Jerome ng higit pa, ngunit hindi ito pinayagan ni Faye. Jerome, dapat dito ka na lang sa bahay simula ngayon. Kuya Yusef, pwede ka nang umalis ng mag-isa, prangkang sabi ni Jerome habang kinakawayan si Yusef palayo. Yusef, may katuturan ang sinabi ni na Ross at Miles kanina. Kung kaya mong bitawan ang bagay na ito, hayaan mo na lang itong lumipas. Huwag mo nang gawing malaking isyo yan, binigyan ni Franco Zoc si Yusef ng makahulugang tingin bago tumalikod para umalis. Nanatiling tahimik si Yusef habang umalis din sina Ross, Felicity, at Miles para tumuloy sa bahay ni Miles. Nang makaalis na ang lahat, sina Jerome at Luis na lang ang natira, kasama sina Paisley at Raylene, na mga residente na rin noon, kaya halos kalahati na lang ng mga may-ari ng lugar ang natitira sa kanila. Matapos makaakyat ang lahat ng babae sa itaas, naiwan si Jerome at kumuha ng 2 lata ng beer,
at inalok ang isa kay Yusef. Matagal na tayong hindi nag-uusap. Mag-usap tayo. Ano sa tingin mo ang pangyayari ngayon? Ano ang masasabi mo tungkol dyan? Tugon ni Yusef. Siguro may isang kilalang tao na gumawa ng hakbang sa iyo. Kahit malaman mo pa kung sino iyon, hindi ka pa rin makakaganti sa isang taong napakalakas. Iyan ang ibig sabihin ni na Ross at Kozazok. Pero hindi naman kailangang laging tungkol sa mga armas o baril ang paghihiganti, pangungot siya ni Jerome. Ang pagpatay ba ng isang tao ay palaging nangangailangan ng karahasan o baril? Pinagmasdan lang ni Yusef si Jerome, na mas nakakakilala sa kanya kaysa sa kahit sino pa sa kanilang koponan. Sa kabila ng tila pabaya niyang kilos, alam na alam ni Jerome ang ginagawa niya. Alam kong hindi mo pwedeng basta-basta na lang hayaan. Ngayon, tuturuan kita ng isang trick, isang paraan ng pagpatay ng hindi nagbububo ng dugo, na hindi matutukoy ng teknolohiyang medikal, sabi ni Jerome habang mahiwagang gumagawa ng chart ng mga punto ng acupuncture ng tao, pagkatapos ay itinuro ang isang partikular na bahagi sa chart. Isang karayom, at bigla ang pagkamatay dahil sa pagdurugo ng utak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 376 na may isa pang palabas si Nehemiah Blevins. Ang angkan ni Jerome Hart ay nagmula sa isang lahi ng mga nagsasagawa ng tradisyonal na medisinang Chino, at ang kanilang pinakadakilang kadalubhasaan ay ang mga teknik ng Silver Needle. Masasabing si David Hart ang pinakamakapangyarihan sa larangan ng Silver Needle, at minana ni Jerome ng buo ang mga kasanayan ni David. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang paraan ng pagtusok ng karayom, ang kinakailangang lalim, at iba pa. Bagamat simple ang proseso, ito rin ay napakakomplikado. Hindi pwede ang masyadong malalim, at hindi rin pwede ang masyadong mababaw. Tiyak na maghihiganti si Yusef Zok. Dahil masyadong makapangyarihan ang kanyang kalaban, ang isang tahasang paghihiganti ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Kaya naman, maraming problema ang kayang lutisin ng lethal needle. Ang kailangan lang gawin ni Yusef ay tahimik na pumasok sa panig ng kalaban at, kapag natutulog ang kalaban, tusukan ng karayom. Mamamatay ang kaaway habang natutulog, at kahit na magkaroon ng autopsy sa kalaunan, ipahiwatig nito ang kamatayan dahil sa pagdurugo ng utak, na walang nakitang sugat, walang senyales ng pagkalason, at sa gayon ay ituturing na natural na kamatayan, na hindi isinasama ang posibilidad ng pagpatay. Sa ganoong paraan, walang hahanapin si Yusef Zok. Naisip ko, pagkatapos ng bagong taon, kailangan kong ituloy ang klinika. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko, kaya wala akong ibang magagawa kundi ang patakbuhin ang klinika. Nakikipag-usap si Jerome Hart kay Yusef nang maubos na nila ang mahigit 100 lata ng beer. Sa susunod na taon kapag libre ako, pag-aaralan ko ang Silver Needle Therapy kasama ka. Natuklasan kong ito ay lubos na mahimalang bagay. Hey, nakascore ka ba kay Faye? Tanong ni Yusef sa mahinang boses. Sinipin mo ako. Sumulyap si Jerome sa itaas bago bamulong, ilang beses lang akong naghawak ng kamay, at isang beses lang humalik. Hindi niya ako hinahayaang humawak kahit saan pa, nakakadismaya talaga. Haha, tumawa ng malakas si Yusef nang marinig ang reklamo niya. Sige na nga, huwag na nating pag-usapan si Faye. Bahala ka na dyan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kalagayan ng pabrika ng parmasyutiko sa Xing'an. Hindi ka ba naroon kanina? Pupunta ako roon bukas. Gumugol si Jerome ng ilang panahon sa Inner Mongolia bilang assistant ng chairman, kaya ngayon ay may hawak na siyang mataas na posisyon sa Xing'an Pharmaceutical Factory, gayon din si Faye, ang financial director. Bueno, tungkol sa pabrika ng parmasyutiko, handa pa rin si Sonny King na gawin ang mga bagay-bagay. Alam na alam ng lalaking yan ang ginagawa niya, at hindi ko siya masisisi sa kabuuan. Pero may ilang problema. Pagkatapos kong mag-obserba ng ilang sandali, ngayon na ang oras para sabihin ko sa iyo, ibinahagi ni Jerome ang mga isyong naranasan nila ni Faye sa Xing'an Pharmaceutical Factory, kabilang ang mga problema sa pamamahala na kanilang natuklasan. Kuwait, noong umaga ng ika-20 ng Enero, tinawagan ni Yusef si Flor Carson. Siya at si Ruth Wilcox ay nasa Tianjin pa rin, tila naghihintay na matapos ang trabaho. Total, katapusan na ng taon, at kapag natapos na nila ang kanilang mga gawain, oras na para sa isang mahabang bakasyon at pagbabayad ng sahod ng mga manggagawa.
Naglaan din siya ng oras para bumisita sa ospital, tinitignan si Amber Vance at nakipag-usap kay Sofia, na nagpahiwatig na malamang na madyay gising si Amber bago o pagkatapos ng Spring Festival. Alas 12:30 ng tanghali, dumating si Yusuf sa sangandaan ng toll booth ng highway. Nauna pa nga sa kanya si Amber, ang babaeng iyon, dahil nakarating na siya at naghihintay sa kanya sa loob ng taxi. Hindi nagkulang sa pera ang babae, at masyadong malamig para maghintay sa tabi ng kalsada, kaya ang maghintay sa loob ng taxi ang pinakamagandang pagpipilian. Oy, magsisimula na ba ang biyahe natin? Padubog siyang pumasok sa kotse, habang masiglang ikinakaway ang kanyang mga braso at binti. Silang dalawa lang, papunta sa isang kakaibang lungsod. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nasa sabik na siya, sa sobrang tuwa niya ay halos hindi niya mapigil ang yakapin at halikan si Yusuf ng madiin. Magsuot ka ng sinturon, umupo ng mahigpit, at huwag gumalaw. Pupunta kami sa Inner Mongolia para sa isang seryosong gawain. Kailangan na naming bumalik bukas ng umaga dahil sa makalawa ay may kasal akong dadaluhan. Kaya, magiging mahirap ang paglalakbay palabas ng bayan. Wala akong pakialam sa hirap. Masaya ako basta kasama kita. Pero kaninong kasal ito? Isama mo ako, pwede rin ba akong magbigay ng regalo? Labis na kuryosidad ni Mia. Halos nawala na siya ng komunikasyon sa mga kaibigan niya mula sa Beijing, kaya medyo naiinip na siyang mag-isa. Mas mabuting huwag. Hindi ka masyadong pamilyar. Nakaramdam ng pagkailang si Yusuf. Hindi bahagi ng kanyang social circle si Mia, at wala rin siyang planong isama ito o marahil si Ruth sa sarili nitong circle. Hindi masyadong pamilyar. So, ang ibig mong sabihin ay isang taong kilala ko. Gaano ba katalino si Mia? Agad niyang naunawaan ang mahalagang punto. Si Marlon Shepard pala, ikakasal na siya kinabukasan. Nag-isip sandali si Yusuf at saka sinabi. Abogado Shepard. Kaibigan ko siya. Lumiwanag ang mukha ni Mia sa ngiti nang marinig ang sinabi ni Yusuf. Nakipag-ugnayan si Marlon sa kanya noong nasa Hong Kong ito, at pagkatapos umalis ni Yusuf, ilang beses na rin niya itong nakita. Kaya, kaibigan din niya ang abogado ni Yusuf. Hindi pwede, kailangan ko na talagang umalis. Kaibigan niya naman, kung tutuusin. Hindi naman siguro maganda kung hindi ka pupunta, di ba? Mayroon din akong numero ng telepono niya. Pupunta na lang ako ng mag-isa sa susunod na araw at tatawagan ko siya. Sige, kung gusto mong umalis, umalis ka na lang. Mabilis na binabaybay ni Yusuf Zoc ang highway, at sa pagkakataong ito ay mas maingat na siya, ini-inspeksyon ang mga sasakyan sa harap at likod gamit ang telekinesis. Natatakot ka bang makita ko ang mga gawain mo, di ba? Relax ka lang, alam ko ang limitasyon ko. Alam ni Mia na si Yusuf Zoc ay isa ring pusa, at walang pas ang hindi kumakain ng karne, kaya sigurado siyang makikilala niya ang ilan sa mga babaeng kaibigan ni Yusuf Zoc kalaunan. Kailan mo binili itong kotse? Ang swabe talaga magmaneho. Pag-iiba ni Yusuf Zoc ng usapan. Binili ko ito wala pang 10 araw ang nakalipas, kung magustuhan mo, ibibigay ko sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Mia. Maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang personal mong ipon? Tanong ni Yusuf Zoc dahil sa kuryosidad. Hindi pa halos 200 milyon, pero may credit card ako na pwede kong i-overdraw. Pero wala naman talaga akong gustong bilhin, wala akong mapaglalaanan ng lahat ng pera. Bakit ayaw magkaanak ng tiyahin mo? Muling iniba ni Yusuf Zoc ang usapan. Bakit ang dami mong tanong? Desisyon niya iyon kung gusto niya o hindi, ano naman ang kinalaman namin doon? Pag-usapan natin ang isa pang bagay, ano ang ginagawa mo sa Inner Mongolia? Hindi ka naman makikipagkita sa isang manliligaw, di ba? Kung hindi mo ako isasama. Mayroon akong pabrika ng parmasyutiko sa Ulangkab kung saan nagmamay-ari ako ng ilang shares, kaya sa pagtatapos ng taon, pumupunta ako roon para sa isang meeting, nakikinig sa mga ulat, namamahagi ng mga pulang pakete at iba pa, sa madaling salita, ang pagpunta roon ay nangangahulugan ng paggastos ng pera. Wow, may-ari ka pala ng kumpanya ng gamot. Ang galing naman yan. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, isa kang security guard, driver, at ngayon sa loob lang ng ilang buwan, napakatagumpay mo na kaya wala nang mas hihigit pa rito. Paano mo ginawa iyon?
Sa totoo lang, isa akong immortal, natatawang sabi ni Yusuf Zok, hehe. Kung gayon, ako ang kerida ng isang immortal. Agad na inakbayan ni Mia si Yusuf Zok at nagsimulang humajejek ng walang tigil. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, dumating sina Yusuf Zok at Mia sa pabrika ng parmasyutiko ng Xing'an sa Ulangkab. Personal silang sinalubong ng tagapamahala ng pabrika na si Sonny King, at ng kanyang asawang si Sadie Blevins, kasama ang isang grupo ng mga ehekutibo ng kumpanya, mga tagapamahala ng departamento, at iba pa, mahigit 20 katao. Sa halip na pag-usapan agad ang produksyon o negosyo, sumama sila sa convoy ng kotse patungo sa villa sa probinsya ni Nehemia Blevins. Unang beses ni Mia doon, at medyo malamig, kaya nagpahanap si Manager King ng bagong military coat na maisusuot ni Mia. Bilang chairman, palaging may kasamang magagandang babae si Yusuf Zok, sanay na sila roon. Bukod pa riyan, ang isang bata at mayamang chairman ay natural lamang na hindi nagkukulang sa magagandang babae sa paligid niya. Nang gabing iyon, kumain sila ng inihaw na kordero, karne ng baka, at uminom ng ilang kilo ng alak. Pagkatapos, inayos sila na tumuloy sa mga silid bisita sa villa ni Nehemia Blevins. Dahil maingat si Yusuf Zok, humiling siya ng 2 magkahiwalay na kwarto, isa para kay Mia at isa para sa kanya. Walang pagtutol si Mia. Maaaring sabihin niya ang sinasabi niya, palaging tinutokso na si Yusuf Zok ay masyadong mahiyain para manggahas ng kahit ano, ngunit ang totoo, isa siyang napakakonserbatibong babae. Hindi niya basta-basta ibibigay ang sarili kay Yusuf Zok pagkatapos lang ng isang beses na paglabas na kasama niya ito. Pagkatapos nilang pumasok sa kani-kanilang mga kwarto ng hiwalay, kumatok si Nehemia Blevins sa pinto ng kwarto ni Yusuf Zok. Ginoo, Blevins, hindi ka pa rin ba nakakainom ng sapat? Si Nehemia Blevins ay pinsan ni Sadie Blevins, isang lalaking naimpluwensyahan ng alak, kababaihan, at kayamanan, isang tunay na karakter. Ayos lang ba ang lahat? Sasama ka ba sa libangan ngayong gabi? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Nehemia Blevins at agad na umupo pagpasok niya sa kwarto ni Yusuf Zok. Aasikasuhin ko ang utot, hindi ko nga susuyuan ang babaeng katabi ko, magsaya kayo. Wala akong interes. Agad na umiling si Yusuf Zok. Pwede naman sana niya kung gugustuhin niya, malamang hindi naman tatanggi si Mia, pero ayaw niya at ayaw niya talaga. Hoy, saan napunta ang isip mo? Tumawa ng malakas si Nehemia Blevins, may kasama kang babae, sa tingin mo ba ay mag-aayos ako ng ganyang klaseng libangan para sa iyo? Ang tinutukoy ko ay ang ilang kaibigan na mga ngaso, oras na para umalis sila. Pupunta ka ba? Magbaril ng ilang baril, baka kumuha ng kuneho o manok gubat o kung ano paman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 377 Pangangaso. Sinabi ni Nehemia Blevins kay Yusuf Zok na ang mga kaibigang nangangaso ay pawang mga kilalang tao mula sa lungsod, mga negosyante man o mga pinuno ng iba't ibang koanihan at ahensya, kaya walang may pakialam, at ligtas na manggaso sa damuhan sa hating gabi nang hindi nag-aalala na makita o magambala ang katahimikan. Hindi pa nakakapang-asong may baril si Yusuf Zok dati at naisip niyang kakaiba ito, kaya nag-isip siya sandali bago umalis ng silid kasama si Nehemia Blevins, at kumatok din sa pinto ni Mia. Nako, ang lakas talaga ng loob mong sumama. Kailan ka pa naging ganito katapang? Eksaheradong komento ni Mia pagkatapos buksan ang pinto. Naglakas loob si Yusuf Zok na kumatok sa pinto niya kahit kalaliman ng gabi. Kailan pa siya naging ganito katapang? Tumigil ka na nga, mangangaso na ako. Kung gusto mong sumama, sumama ka, kung hindi ay maligo ka at matulog. Ano sa tingin mo? Saan ka man pumunta, pupunta ako. Gusto ko ring manggaso, bumaril. Si Mia, na ayaw maiwan, ay tumawa ng malakas habang nakasuot ng Amerikanang pangmilitar at sumunod kay Yusuf Zok palabas. Nagmaneho si Nehemia Blevins ng Toyota Land Cruiser, dinala sila sa isang maliit na kalsada papasok sa damuhan. Pagkalipas ng halos 1 oras, bandang hating gabi, nakita ni na Yusuf Zok at Mia ang isang hanay ng mga ilaw sa unahan. Hindi ito tahanan ng isang taga-nayon, kundi isang hanay ng mga sasakyang pang-off-road na nakaparada sa kaibuturan ng damuhan, mga 7 o 8 lahat, na may 2 malalaking tolda sa tabi nila at isang tumpok ng mga baga mula sa apoy sa kampo na hindi pa namamatay. Hehe,
paligsahan ngayon, at magiging masigla. Ipinarada ni Nehemia Blevins ang kotse at sinamahan sina Yusuf Zoc at Mia papasok sa isa sa mga tolda. Sa loob, may mga 7 o 8 tao, kasama pa ang ilang mga batang babae, at may kala na uling sa loob para mainaitan. Nandito na si Nehemias, di ba? Mga kaibigan mo ba itong dalawang ito mula sa kabisera? Bati sa kanila ng isang matipunong lalaki pagdating nila. Rylan, ipapakilala ko sila. Ito si Yusuf Zoc, si Yusuf ang amo, at ito ang kasintahan niya, pagpapakilala ni Nehemia Blevins sa kanila. Kumusta, Rylan Cortez? Bati ni Rylan Cortez mismo habang nakalahad ang kamay. Kumusta? Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc habang nagkakamayan sila. Hehe, galing sa kabisera. Anong klaseng negosyo ang pinapatakbo ninyo? Nagsiksikan din ang 5 lalaki. Kabilang sa kanila ang isang lalaking may malaking tiyan na malinaw na may dating ng isang pinuno, pati na rin ang ilan na mukhang hindi mabubuting tao. Boss Yusuf, ipapakilala kita. Ito sila Boss Zo, Boss Zhao, Boss Sun, Boss Yu, at Boss Wang, sabi ni Rylan Cortez habang isa-isang ipinakikilala sila, gamit ang terminong i-boss. Siyempre, alam ni Yusuf Zoc na ang i-boss ay isang pang-ibabaw na katawagan lamang, at ayaw lang talagang banggitin ni Rylan Cortez ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hehe, nagpapatakbo lang ako ng maliit na restaurant, hindi naman malaki. Nakipagkamayan si Yusuf Zoc sa bawat boss, nagkunwaring kalmado. Siya ay isang taong kayang makisama kahit kanino, nakikipag-usap sa mga tao sa sarili nilang tono at maging sa mga multo kung kinakailangan. Total, ilang taon na siyang nakihalubilo sa lipunan at bihasa sa mga ugali ng lipunan. Gayunpaman, pagkatapos makipagkamay sa mga amo na ito, si Sun, ang amo, ay ngumiti at aktibong inabot si Mia upang batiin, magandang babae mula sa kabisera, magkilala tayo. Walang ibang yumangay o nagpakita ng anumang balak na batiin si Mia, tanging si Boss Sun lamang, na tila masigasig. Bahagyang kumunot ang noo ni Yusuf dahil dito. Kilala si Nehemia Blevins sa kanyang pagkahumaling sa alak, kababaihan, at kayamanan, at tila hindi rin naman ganoon kagaling si Boss Sun. Ako lang naman ang kerida niya. Bakit ko naman gugustuhing makilala ang mga bastos na lalaking katulad mo? Hindi interesado, sagot ni Mia habang ikinakawit ang braso niya sa braso ni Yusuf. May pabiro ang tono ng pananalita niya, pero mariin siyang tumanggi ng hindi nakakasakit ng kahit sino. Mabuti na lang at hindi nainas ang sino man o nawalan ng bait si Boss Sun sa mga sinabi niya. Hahaha, natawa ang lahat ng marinig ang tugon ni Mia. Sa sandaling iyon, mabilis na humarap si Nehemia Blevins upang payapain ang sitwasyon. Mga Ginoo, ano ang sitwasyon ngayon? Paano tayo maglalaro? Parehong lumang tuntunin, hindi mahalaga ang timbang o uri, ang dami ang panalo. Kung sino ang pinakamaraming bumaril ay siyang numero 1. Sino mang bumaril ng kaunti o wala ay parurusahan. Malakas na deklarasyon ni Boss Sun. Ganoon talaga. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, plano nilang magtipon-tipon pagkatapos ng laro. Ano ang parusa? Tanong ni Nehemia Blevins. Siyempre, pag inom yan, masiglang tawa ni Boss Sun. Sige, maayos na kung ganoon. Ang pinakamababa ang nabaril, at nasa huli ang ranggo, ay kailangang magsimula na may 2 bote ng mautay sa ibabaw ng lahat ng iba pa. May mga pagtutol ba? Boss Yusuf, sang-ayon ka ba? Masayang sabi ni Rylan. Walang pagtutol, maayos naman ang aking pagpaparaya. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Sige, alis na tayo. Magtipon kayo rito pagkalipas ng 2 oras, pagsang-ayon ng lahat at saka lumabas ng tolda. Mula sa isa pang tolda ay lumitaw ang mga 7 o 8 tao na umupo sa upuan ng driver, tila sila ang mga driver. Kumuha si Nehemia Blevins ng 2 double-barrel gun mula sa trunk at kumuha ng ilang kahon ng bala, at inihagis ang mga ito kina Yusuf Zoc at Mia. Nakagamit ka na ba ng ganito? Hindi kailanman. Umiling si Yusuf Zoc. Oo, sabi ni Mia kasabay ng mabilis na pagtikim ng kanyang bibig. Basura yang baril mo. Gumamit ako ng Roberto, ang sa iyo ay hindi Roberto. Wow, kakaiba talaga si Misto, papuri ni Nehemia Blevins. Tama na, sumakay na tayo sa kotse at mag-usap tayo habang nasa daan. Pinaandar na ni Nehemia Blevins ang manibela,
at inutusan si Mia na turuan si Yusuf Zok kung paano magkarga at magpaputok ng bala. Mga buckshot ito, maliliit na bowl ang bakal sa loob, paliwanag ni Mia ng may tunay na kaalaman, na idinetalye pa ang kabagsikan at ang saklaw ng pagtama. Kumakalat sila na parang payong kapag pinaputok. Pagkalipas ng ilang dosenang metro, kumakalat na sila ng husto, kaya kapag nakita mo ang laro, barilin mo lang ang direksyon nito nang hindi inaasinta. Kadalasan, tatamaan mo ang target. Saan ka natutong bumaril dati? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Miyembro ako ng Capital Shooting Club. Pagbalik natin sa kabisera, isasama kita roon. May lugar sila para sa pangangaso kung saan ka pwedeng maglaro sa araw, may paghamak na sagot ni Mia, na nagmumungkahi na ang pangangaso ay hindi isang partikular na mataas na uri ng esport. Kamangha-mangha ang lahat habang nagmamaneho sa unahan ni Nehemiah Blevins, tila ang kasintahan ni Yusuf Zok ay higit pa sa nakikita ng mata, hindi lamang isang babaeng kanyang kinuha, kundi isang taong may mataas na posisyon. May isa tayo, isang kuneho sa unahan, nakikita mo. Humanda kayo. Habang nag-uusap sina Mia at Yusuf Zok, biglang binalitaan sila ni Nehemiah Blevins tungkol sa isang kuneho na nakita niya. Tumingin din si Yusuf Zok sa hinaharap kasunod ng liwanag at nakita ang mga mata ng kuneho na sumasalamin sa dalawang sinag ni Edmund Frost, maliwanag at makintab, walang tigil na tumatakbo. Mabilis ang sasakyang minamaneho ni Nehemiah Blevins, at mabilis na nakahabol. Ibinaba ni na Yusuf Zok at Mia ang kanilang mga bintana at inilabas ang kanilang mga baril. Kasabay ng isang putok, unang nagpaputok si Mia, mula sa SUV sa layong mga 50 hanggang 60 metro. Dahil sa kanyang pagbaril, nabaliktad ang kuneho. Yehey! Sigaw ni Mia sa tagumpay. Agad na lumabas ng kotse si Yusuf Zok, tumakbo papunta sa kuneho, at binuhat ang ligaw na kuneho, na hindi patay kundi duguan dahil sa tama ng bala. Ang ganda ng kuha mo, papuri ni Nehemiah Blevins. Walang biro, haha, tawa ni Yusuf Zok ng malakas, humanga kay Mia. Tara, tingnan natin kung sino ang mas makakabaril, pagmamalaking sabi ni Mia. Sige, pero hindi ako komportable sa loob ng kotse. Paano kaya ito? Ikaw ang kukuha ng baril mula sa kotse, at ako naman ay sa kabilang daan. Mag-uusap tayo sa telepono, ha? Mungkahi ni Yusuf Zok, habang itinataas ang kanyang cellphone. Pero, hindi ba malamig sa labas? Tanong ni Mia na may pag-aalala. Oo, Ginoong Yusuf, ang lamig talaga sa labas. Maninagas agad ang mga kamay mo, paano ka makakabaril kung ganoon? Sakay ka na ulit sa kotse, sabi ni Nehemiah Blevins. Hindi na kailangan, gusto ko lang talagang maranasan ito ng lubusan. Alis na ako. Ibinulsa ni Yusuf Zok ang 30 bala at saka tumungo sa kabilang direksyon. Tara na, dapat mas marami pa akong mabaril kaysa sa kanya. Hindi ako pwedeng matalo sa pagkakataong ito, masiglang deklarasyon ni Mia, habang hinihimok si Nehemiah Blevins na bilisan ang pagmamaneho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 378 may mga ideya si Boss Son. Bagamat hindi pa siya nakakapagpaputok ng baril dati, naniniwala si Yusuf Zok na hindi siya matatalo kay Mia, lalo na sa kahit kanino, dahil mayroon siyang telekinesis. Kaya kahit walang baril, nakakahuli pa rin siya ng mas maraming hayop. Habang naglalakad ng wala pang 100 metro ng mag-isa, nakakita siya ng isang sorrow sa pamamagitan ng kanyang telekinesis. Sa katunayan, ang mga prairie ay nakakita ng sagaan ng mga kuneho, mababangas na manok, at mga sora nitong mga nakaraang taon, posibleng dahil sa kawalan ng balanse sa ekolohiya. Dahil sa mas kaunting prairie wolves, ang populasyon ng kuneho ay mabilis na dumami, na humantong sa kawalan ng balanseng ito. Kung walang mga natural na mandaragit, malayang makakapaglaro ang mga sora at kuneho sa mga prairie. Ang mga lobo ay napakatalinong mga hayop. Narinig ni Yusuf ang mga nakatatandang henerasyon na nag-uusap tungkol sa mga sora na may espiritual na kapangyarihan at nakarinig din ng maraming kwento tungkol sa mga diwata ng sora at mga espirito ng sora. Nakatira siya sa Yang Valley County, at bagamat naninirahan siya sa bayan ng county, noong bata pa siya, narinig niya ang mga matatanda na nagsasabing 20 puting sora ang dating nakatira sa malaking hukay ng unang pabrika ng ladrilyo.
Maraming tao ang nagsabing nakakita sila ng isang matandang lalaking may puting balbas na may kasamang bata roon tuwing gabi. Ang mga kwentong ito ay kumalat na sa loob ng maraming taon, kasama ang maraming pahayag ng mga nakitang matandang lalaki na may puting balbas at ang bata. Kalaunan, ang unang pabrika ng ladrillo ay binili ng isang developer, at nagtayo ng mga gusali sa lugar na iyon. Nagkataon naman na isa sa mga gusaling itinayo mismo sa itaas ng malaking hukay ang palaging nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Bukod sa ilang taong hindi inaasahang namamatay, may mga ulat din ng pulang tubig na umaagos sa mga gripo, madalas na pag-short circuit ng mga ilaw, at mga aksidenteng nagaganap sa buong gusali. Kalaunan, unti-unting umalis ang mga residente ng gusaling iyon, at iilang matatanda at ilang nangungupahan na lamang ang naiwan. Ang mga kwento ay may taglay na nakakatakot na katotohanan, at kahit hindi pa nakikita ni Yusuf ang matandang lalaking may puting balbas, ang mga kwento tungkol sa mga Sora na nagkamit ng immortalidad ay naipasa sa susunod na henerasyon at patuloy pa ring ikinukwento noong kanyang panahon. Bukod dito, dahil sa paggalang ng mga nakatatandang henerasyon sa mga Sora, bihira para sa mga tao, kabilang ang maraming mga ngaso, na manghuli ng mga Sora sa kanayunan. Kapag nakakasalubong ng Zoro, hindi sila nagpapaputok, sa halip, pinapakawalan nila ang mga ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinili talaga ni Yusuf na huwag bumaril. Hindi naman sa takot siya sa mga espiritu ng Zoro o mga multo, naniniwala siyang ang mundo ay mayroong maraming penomena na hindi maipaliwanag ng agham. Ang pagpatay sa mga hayop na naging may kamalayan ay parang napakalupit. Maaari kang manghuli ng mga ligaw na manok at kuneho ng walang pag-aalinlangan dahil ang mga tao ay kasama sa kanilang listahan ng mga natural na mandaragit sa loob ng food chain. Kayang balatan at katayin ng mga tao ang mga hayop na ito, para maging masarap ang mga ito. Pero paano naman ang mga Sora? Bukod sa kanilang magandang balahibo, ang karne ng Zoro ay hindi rin masarap. Si Yusuf ay may paggalang sa kalikasan at sa mga bagay na hindi niya alam, kaya ayaw niyang patayin ang mga may kamalayang nilalang na ito para lamang sa dami. Binago niya ang kanyang landas, patungong kanluran. Samantala, habang naglalaban sina Yusuf at Mia sa kanilang paligsahan sa Pangangaso, sa kabilang direksyon, isang lalaking nagngangalang Son na gustong makipagkamay kay Mia kanina, ay naninigarilyo ng tabako at tumatawag sa telepono sa kanyang malaking jeep, tinatawagan niya si Rylan Cortez. Kapag sinabi kong sumama ka, kumilos ka na, utos ni Son sa telepono na may makapangyarihan na tono. Maya-maya pa ay dumating na ang kotse ni Rylan, at sumakay na siya sa likurang upuan. Boss, anong problema? Pinalitan ni Rylan ang address niya ng leader, sa halip na boss. Si Rylan Cortez ay isang negosyante mula sa Ulanchabo, na sangkot sa pagpapaunlad ng real estate, pagpapautang na may mataas na interes, pagpapatakbo ng mga restaurant, at marami pang iba, na siyang dahilan kung bakit isa siya sa mga multimilyonaryo ng lungsod. Gayunpaman, labis siyang magalang sa harapan ni G. Araw, ano ang pinagmulan ng dalawang magkaibigang iyon na dala ni Nehemias? Tanong ni G. Nakangiting tanong ni Son. Malamang galing sila sa Chang'an Pharmaceutical Factory. Narinig ko itong binanggit ni Nehemia minsan, itong si Boss Zhang ay dinala bilang mamumuhunan ng pinsan niya. Magkaibigan sina Rylan at Nehemia Blevins. Nakipagtulungan si Nehemias sa kanya, at magkasama silang nang alap ng pera para sa pagpapaunlad ng mga ari-arian. Hehe, ang ganda naman ng babaeng yan, sabi ni Mr. Tumawa si Son, sabay sulyap kay Rylan. Baka sa mukha ni Rylan Cortez ang hirap nang marinig si Mr. Mga salita ni Son. Hindi niya pwedeng pakialaman ang mga taong dinala ni Nehemia Blevins. Bukod dito, hindi niya alam ang tiyak na pagkakakilanlan ng kabilang partido. Paano kung mayroon silang malalakas na koneksyon sa kabisera? Hindi kaya sila mahihirapan. G. Medyo nagiging masyadong mabangis na si Son. Sa mga nakalipas na ilang taon, itinuring niya ang kanyang sarili bilang ang lokal na emperador sa Ulangkab. Kung masyadong mahirap, kalimutan mo na. Kahit hindi niya ito ipinaliwanag ng detalyado, malinaw ang kanyang intensyon, interesado siya sa babaeng kasama ni Mr. Zhang. Wala siyang pakialam kung, segunda manong gamit, ito, pero kahit na segunda mano pa, isa itong tunay na kagandahan ng bansa, ibang-iba sa mga makamundo at bastos na babaeng nakasanayan niya.
Hindi naman sa ganun, basta. Hindi ko nga alam ang pagkakakilanlan niya, at taga-kabisera siya, sa pagkakaalam namin. Maaaring konektado siya sa isang pinuno, at hindi iyon magtatapos ng maganda, pahayag ni Rylan Cortez. Hey, kinukumpara mo ba ang katayuan mo sa akin? Tanong ni Mr. Tumingin si Sun kay Rylan Cortez nang may ngiting nauutol. Sige, gagawin ko. Pagkarinig niya kay Mr. Sa mga salita ni Sun, nagdesisyon agad si Rylan Cortez. Isinugo ang araw mula sa kabisera upang gastusin ang kanyang ginto, ang kanyang mga koneksyon sa kabisera ay matibay. Nabalitang, may mga balibalita na sa susunod na Abril o Mayo, si Mr. Babalik si Sun sa kabisera, at kahit papaano, mapopromote siya ng 2 ranggo. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Sun sa mga nakalipas na taon, nalaman ni Rylan Cortez na si Mr. Matatag ang angkan ni Sun sa kabisera at tila may koneksyon pa nga sa isang mahalagang tao, na may apelyidong Sun din. Kaya kahit na may suporta ang Zhang na iyon, si Mr. Naroon si Sun para akuan ito. Rylan, mahusay ang ipinakita mo nitong mga nakaraang taon. Pagbalik ko sa kabisera, sasama ka sa akin. Matutulungan pa rin kitang makakuha ng isang piraso ng lupa, pagkatapos ay maaari ka nang lumipat sa mas malalaking bagay. Huwag ka lang basta maglupusay sa malawak na parang na ito, mas kapana-panabik ang mundo sa labas, sabi ni Tinapik ni Sun ang balikat ni Rylan Cortez. Ngayon, sa iyong salita, pinuno, handa na akong dumaan sa tubig at apoy. Hindi magiging panlalaki ang pagsimangot. Pangako ni Rylan Cortez habang pinapalo ang dibdib. Sige, manghuli ka ng mga kuneho, haha. Matapos matanggap ang positibong tugon ni Rylan Cortez, sinabi ni Mr. Tumawa ng malakas si Sun. Si Rylan Cortez ay isang taong gagawin ang lahat. Sa nakalipas na ilang taon, naging malapit ang kaugnayan niya kay Rylan Cortez, at silang dalawa ay nasangkot sa maraming masasamang gawain. Lumabas si Rylan Cortez ng kotse at bumalik sa sarili niyang pwesto. Gayunpaman, wala na siya sa mood para manghuli ng mga kuneho. Nakatuon na ang pansin ni Sun sa babae ng iba, kaya tungkulin niyang tumulong. At hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon, si Mr. Tila nasiyahan si Sun sa ganitong pamamaraan, partikular na tina-target ang mga magaganda at batang asawa ng mga lalaki o asawang lalaki. Ilang beses na siyang tumulong noon, kabilang na ang asawa ng isang kawani ng gobyerno at ang isa pa na asawa ng isang maliit na mangangalakal sa lungsod. Pareho silang napunta kay Mr. Sun, at nagawa niyang ayusin ang lahat ng isyo. Si Sun mismo ay hindi gaanong mataas ang ranggo sa loob ng hirarkiya ng institusyon, hindi isang pinuno ng lungsod o mga katulad nito, isa lamang pangalawang pinuno ng isang departamento, ngunit ang kanyang impluwensya ay napakalawak sa Ulangkab, walang bagay na hindi niya magagawa. Alam ng lahat na nagmula siya sa 49 City na iyon, maraming matataas na opisyal mula sa probinsya ang bumisita sa Ulangkab sa pagkukunwaring inspeksyon upang makakuha ng pabor sa kanya at, pagkatapos gawin ito, ay naghanap ng iba't ibang target sa kabisera. Alam ni Rylan Cortez na kung hindi niya hahawakan ang usapin ngayon, si Mr. Magagalit si Sun at si Mr. Baka magdusa lang siya dahil sa araw. Bagamat ito ay isang panahon ng mga sistemang legal at mga advanced na komunikasyon, umiiral pa rin ang mga figure tulad ng mga lokal na emperador, at si Isa sa kanila si Sun. Tumawag si Rylan Cortez, pulis pala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 379 na isang tawag sa telepono. Ang unang biktima ni Yusuf Zoc ay isang gasela. Oo, isang gasela, isang hayop na naging bihira na lamang sa mga damuhan. 4 ang nakita niya, ngunit isa lang ang nabaril niya. Hindi naman sa ayaw niya silang barilin lahat, kundi dahil, sa kanyang alaala, ang mga gazelle ay napakabihirang protektadong mga hayop ngayon, kaya naman isa lang ang napatay niya. Pangunahin na, gusto niyang matikman kung ano ang karne ng gazelle. At simula nang barilin niya ang gazelle na iyon, lalo lamang tumaas ang kanyang mga natamong kalamangan. Nahuli niya ang 13 kuneho at 7 ibong buwaya, kasama ang ilang malalaking ibon na hindi niya mapangalanan na kahawig ng mga agila, at napatay din niya ang 2 sa mga iyon. Pagkatapos, nariyan ang half-gene killer,
Isang uri ng ibon na may partikular na masarap na karne, nakain na niya ito dati. Ang dahilan ng pangalan nito ay dahil kahit na ito ay patayin at durugan, ang bigat nito ay kalahating gin pa rin. Matapos niyang maubos ang huling 30 bala niya, natuklasan niyang nakasamsam siya ng 31 piraso ng biktima, pangunahin dahil nabaril niya ang 2 malalaking ibon gamit ang 1 bala lamang. Nang maubusan siya ng bala, halos 2 oras na ang lumipas, kaya tinipon ni Yusuf Zoc ang nakakalat na hayop at tinawagan si Nehemiah Blevins para sunduin siya. Ilan ang nakuha mo? Ipapaalam ko sa iyo, si Miss Lara ay nakakuha ng siyam, natatawang sabi ni Nehemiah Blevins sa telepono. Sunduin mo na lang ako, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Di nagtagal, inabot ng halos 20 minuto bago nakarating sina Nehemiah Blevins at Mia sakay ng kotse. Gayunpaman, nang makita nila ang tambak ng hayop sa paanan ni Yusuf Zoc mula sa malayo, sandali silang natulala. Ang laking tambak, walang kotse si Yusuf Zoc, walang ilaw, paano niya nagawang magdala ng ganito kalaki ng mag-isa? Kuya, hindi na kita dadalhin dito para maglaro. Sa ganitong bilis, mauubos mo ang lahat ng yaman ng ating malawak na damuhan. Tumawa ng malakas si Nehemiah Blevins at halos tumalon palabas ng kotse para ihagis ang hayop sa trunk. Natahimik si Mia, galit na bumantong hininga kay Yusuf Zoc. Akala niya ay isang pambihirang iskor ang pagkapanalo ng 9 na piraso ng hayop sa loob ng 2 oras, isang iskor na maaaring hindi makamit ng iba, ngunit si Yusuf Zoc ay sadyang kakaiba. Nag-iisa, may isang baril, walang kotse o ilaw, nakakuha siya ng 31 piraso ng hayop. Iiho ko ang gasela para sa iyo pagbalik natin, nakangiting alok ni Yusuf Zoc. Nagkunwaring galit si Mia at hindi siya pinansin. Matapos ilagay ni Nehemiah Blevins ang laro sa kotse, mabilis silang nagtungo sa pansamantalang kampo. Gayunpaman, pagbalik nila, wala silang nakitang kahit isang sasakyan malapit sa 2 tolda, na parang walang ibang bumalik, ngunit nakabukas ang mga ilaw sa loob ng mga tolda, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng liwanag. Huwag mo na silang pansinin, tara na at magpainit na tayo, sabi ni Nehemiah Blevins, handa nang lumabas ng kotse. Teka, huwag kang lalabas, biglang hinayla pabalik ni Yusuf Zoc si Nehemiah Blevins at, habang nakataas ang kilay, ay nagutos, magmaneho ka, bilasan mo, umalis ka na. Pumunta, bakit? Naguluhan sina Nehemiah Blevins at Mia. Bilasan mo, pagmamakaawa ni Yusuf Zoc. Puno ng pulis ang 2 tolda. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zoc, nagduda si Nehemiah Blevins. Paano nangyaring may pulis dito? At walang mga sasakyan ng pulis sa malapit. Gayunpaman, nakinig pa rin siya kay Yusuf Zoc, lumipat ng gear, at umalis. Huwag kayong tumakbo, kung hindi ay babarilan namin. Habang mabilis na palayo si Nehemiah Blevins, sa wakas ay sumugod palabas ng mga tolda ang mga pulis, at isa sa kanila ang nagpaputok ng baril. Pinagpawisan ng malamig si Nehemiah Blevins ngunit hindi niya hininto ang sasakyan. Malaking problema sana ang paghinto at pagkahuli, kaya wala siyang ibang magawa kundi tumakas. Mabilis ang takbo ng SUV, at gayon din ang mga pulis. Ang kanilang mga sasakyan ay nakaparada sa likod lamang ng isang maliit na kumpol ng damuhan sa malapit, hindi nakikita ng mga tolda. Nako, paanong may mga pulis dito? Nasaan na ang iba? Sigaw ni Nehemiah Blevins habang nagpapatuloy sa pagtakbo, at agad na nawala sa paningin niya ang mga sasakyan ng pulis, hindi na talaga nila kayang sabayan ang kanyang profesional na off-road na sasakyan nang bumilis siya. Sa puntong ito, hindi na nag-alala si Mia kung bakit naroon ang mga pulis, bagkus ay tiningnan niya si Yusuf Zoc nang may pagtataka. Nagtataka siya kung paano nito nalaman na may mga pulis sa mga tolda. Di nagtagal ay nakarating na ang sasakyan sa highway, at tumalon si Yusuf Zoc sa trunk at binuksan ito, saka itinapon ang lahat ng piraso ng laro palabas ng sasakyan. Hindi sana sila kakain ng gasela ngayon, may kakaiba sa sitwasyon. Huwag kang bumalik sa villa, bili ni Yusuf Zoc kay Nehemiah Blevins habang nadadaanan nila ang sangandaan ng villa. Maganda na ba tayo ngayon? Wala tayong mahuhuling sasakyan, at natatakpan ang plaka ko, kaya ano ang ating ikatatakot? Bumalik ka na lang sa villa, maligo, at magayos ng sarili. Kung kakatok sila, wala kaming aaminin,
Naguguluhan na sabi ni Nehemia Blevins. Siguro ubos na ang puhunan natin, kaya huwag na muna tayong bumalik. Sa sandaling iyon, si Yusuf Zoc ay nagpakawala ng isang malamig na tawa. Nakaambang ang mga pulis, at wala pang ibang nakabalik sa napagkasunduang oras. Wala siyang ibang maisip na posibilidad kundi ang pagtataksil. Hindi niya lang alam kung siya ba ang pakay o si Nehemia Blevins. Imposible, lahat ng mga boss na iyon ay disenteng tao. Naglaro kami ng magkasama, paano nila ako nagawang ipagbili? Hindi makapaniwalang argumento ni Nehemia Blevins. Pakiramdam ko ay hindi mabuti ang lalaking may apelyidong Leonel. Anong ginagawa niya? Biglang tanong ni Mia. Nang marinig ang komento ni Mia, huminto si Nehemia Blevins, saka nagpatuloy sa pagmamaneho, nagpas siyang huwag nang bumalik sa villa. Punong-puno rin ng galit ang mukha niya. Nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zoc at Mia, nakita nilang may naisip si Nehemia Blevins. Ang pangalan ng lalaki ay Leonel Dyer. Taga-Kabisera siya, at di umano'y namamahala ng ilang paglilipat ng ginto. Marami na siyang nalutas na kaso, at marami na rin siyang napatay na tao. Sa lungsod, lahat ay takot sa kanya, at ang lalaking ito ay may problema. Ungol ni Nehemia Blevins hanggang dito at sumulyap kina Mia at Yusuf Zoc sa rearview mirror, may gusto siya sa mga inosenteng babae. Hindi naman siguro. Nabigla si Mia, naiintindihan niya ang ibig sabihin noon. Gulat na tumingin din si Yusuf Zoc kay Nehemia Blevins, at hindi makapaniwalang sinabi, kaya siya mismo ang may hawak ng kontrol. Tina-target ang isang tao at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang mga pamamaraan. Ngayon lang niya nakita si Mia at may mga maling akala na pala siya. Hindi yan kalokohan. Mura ni Nehemia Blevins, hindi man lang niya pinatawad ang isang babaeng may asawa na nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Isang interes noong madaling araw at bago mo pamamalayan, nabihag na niya siya. Walang pagpipigil ang lalaki, kung may gusto siyang ligawan, gagawin niya ang lahat para lang makasama sila ng isang gabi. Kaya kung ang insidente ngayon ay talagang pinaglalaroan kami, kung gayon ay dahil sa kanya iyon. Hindi ko lang alam kung may kinalaman ang tong lawyer na yan dyan, hinampos ni Nehemia Blevins ang manibela at nagmura, kung may kinalaman si tong lawyer, bubuwagan ko siya. Kalmadong sinabi ni Yusuf Zoc, maghanap ka muna ng lugar para itago ang mga baril. Mamaya, babalik tayo sa villa. Kailangan ko ring makipagkita kay Boss Leonel. Handa nang umatake si Yusuf Zoc, nitong mga nakaraang araw, pinipigil niya lang ito. Pagkabalik niya sa bansa, parang hindi naging maayos ang lahat, at patuloy siyang nakakaranas ng malas. Ginoo, Zoc, Ginang, Mia, pasensya na sa gulo na ito, paumanhin na sabi ni Nehemia Blevins kina Yusuf Zoc at Mia. Ayos lang, hindi mo kasalanan, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc. Oo nga, hindi mo kasalanan, pero hindi pa ito tapos, nag-aalab na galit na sabi ni Mia. Tunay ngang maraming uri ng tao sa mundong ito, maaari kayang balak ni Boss Leonel na saktan siya matapos siyang makita ng isang beses. Ano ba yan, nahulog sa lungga ng mga tulisan. Galit niyang kinuha ang kanyang telepono at pagkatapos maghanap ng numero ng ilang sandali, ay nag-dial muli. Hindi siya pinigilan ni Yusuf Zoc, pero gusto niyang malaman kung anong kabaliwan ang ginagawa nito. Pasado 2:00 na ng madaling araw, pero agad ding sinagot ang tawag, Tio Wang. Ito si Lara, may hihingi ba ako sayo? May numero ka ba ni Tio Yuan? Oo, tatawagan ka niya ngayon din, sabi ng boses sa kabilang linya bago agad na ibinaba ang telepono. Yuan. Pagkarinig sa pangalang ito, nagulat si Nehemia Blevins na nagmamaneho. Ang Yuan ay isang pinagsamang apelyido, at sa Inner Mongolia, mayroong isang taong medyo makapangyarihan na may parehong pinagsamang apelyido, ang Yuan. Sa loob ng 3 minuto, muling tumunog ang telepono. Sagot ni Mia, at umalangaw-ngaw ang tawanan mula sa kabilang linya. Mia, anong ginagawa mo at tinatawag mo ako sa kalaliman ng gabi? Huwag mong sabihing nasa teritoryo ko ka. Nasa Ulangkab ako, at ako ay binyo bully. May nagtatangkang manakit sa akin, medyo kaawa-awang sabi ni Mia. Ano? Pagkarinig sa mga sinabi ni Mia, biglang umungol ng mahina ang boses sa telepono. Nasaan ka? Ibigay mo sa akin ang lokasyon mo.
Biglang naging mapang-asar ang tono ng boses ni Yuan sa telepono, malinaw na narinig ito nina Yusuf Zoc at Nehemia Blevins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4 na ang pangalan ng isang tao. Alas 3 ng madaling araw sa mga lansangan ng Ulangkab, humigit kumulang 30 taxi, mga hazard signal, ang nagkukumpulan, nakapalibot sa Toyota Land Cruiser ni Nehemia Blevins. Ang ilan sa mga taxi na ito ay may mga pasahero, habang ang iba ay ang driver lamang ang may sakay. Hindi ibinaba ng lalaking nagngangalang Antoine ang telepono kay Mia kanina, na para bang alam din nito ang sitwasyon dito sa pamamagitan ng tawag. Sinabihan niya si Mia na sundan ang mga driver ng taxi at mag-check-in sa isang lugar na matutuluyan, at darating siya sa Ulangkab sa loob ng mahigit 1 oras. Huminto ang mga taxi sa labas ng isang business hotel, kung saan agad silang sinalubong ng manager kasama ang ilang attendant. Mia, may kumpanya ba ng taxi ang Tio Antoine mo? Nakangiting tanong ni Yusuf Zoc habang naglalakad sila. Hindi ko alam, hindi talaga alam ni Mia. Ang tanging narinig niya kay Tio Antoine ay may impluwensya ito sa maraming lugar sa Mongolia, maging sa ibayo pang lugar. Hindi na muling nagsalita si Nehemia Blevins bagkus ay kinuha na niya ang kanyang gamit pangingisda papasok sa hotel. Sa loob ng bag ay may 2 double-barrel gun na hindi niya maaaring iwan sa kotse. Kumuha silang 3 ng magkakahiwalay na silid, at hindi nagtagal pagkakapasok nila sa kani-kanilang mga silid, agad na inihatid ang mainit na lugaw, egg custard, mga pastry, at iba pang mausok na merienda sa gabi. Napakamaalalahanin ng serbisyo mula sa hotel. Pagkatapos kumain ng 2 mangkok ng lugaw at 1 mangkok ng egg custard, pumunta si Yusuf Zoc sa bintana para manigarilyo. Hindi sinasadyang napatingin siya sa ibaba, nagulat siya nang makitang wala ni isa sa mga 30 taxi ang umalis. Nagtipon pa rin sila sa labas ng hotel, na may paminsan-minsang kislap ng ilaw sa loob habang sinisindihan ng mga driver ang kanilang mga sigarilyo. Matapos itago ni Nehemia Blevins ang kanyang bag sa sarili niyang silid at kumain ng ilang merienda sa gabi, pumunta siya sa silid ni Yusuf Zoc. Ilang minuto matapos dumating si Nehemia Blevins, naroon din si Mia. Nagtipon ang 3 sa kwarto ni Yusuf Zoc. Tingnan mo ang ingay na ginawa mo, sabi ni Yusuf Zoc, sabay turo sa bintana at natatawang saway, hindi ba kita kayang protektahan? Pero humihingi ka pa ng tulong sa iba. Syempre naman, kaya mo akong protektahan. Pero hindi ba't sinabi mong kailangan nating bumalik sa Beijing ngayon? Kailangan naming dumalo sa kasal bukas. Kaya, kung iniisip natin ang paghihiganti, paano iyon magagawa sa isang araw lang, di ba? Isa pa, hindi natin alam ang sitwasyon sa kabilang partido. Paano kung dumating ang mga pulis at arestuhin tayo pagdating natin sa pabrika ng parmasyutiko ngayong umaga? Hindi ba't maraming bagay ang maaabala niyan? Tungkol naman kay Tio Antoine, narinig ko siyang nagsabing walang hindi niya kayang gawin dito. Hindi ko alam kung pagmamayabang lang yan. Malinaw ang pangangatwiran ni Mia. Alam niyang maaaring makipagbuno si Yusuf Zoc sa boss son na iyon at maaaring humantong pa ito sa pagkamatay, ngunit ayaw niyang makitang lumabag sa batas o magkaroon ng mga kaaway si Yusuf Zoc dahil sa kanya. Gusto siyang protektahan ni Yusuf Zoc, ngunit gusto rin niyang protektahan si Yusuf Zoc. Kaya, ang paghingi ng tulong kay Tio Antoine ang pinakamagandang desisyon. Binibining to, biglang tanong ni Nehemia Blevins, ang Tio Antoine mo na tinatawag na Antoine Cunningham. Ha, kilala mo ba ang Tio Antoine ko? Nagliwanag ang mga mata ni Mia. Narinig ko na siya, hindi ko pa siya nakikita, pero dahil nandyan na si Tio Antoine mo, wala tayong dapat problemayan, sabi ni Nehemia Blevins habang humihinga ng malalim. Antoine Cunningham, pamilyar sa marami ang 4 na salitang ito, tinawag siya ng ilan na Prairie Wolf, ang iba naman ay tinawag siyang Eternal Sky. Paano siya dapat ilarawan? Si Antoine Cunningham ay kasing bangis ng lobo, pag-alagala sa malawak na kapatagan, ngunit katulad din niya ang Eternal Sky, isang Diyos sa paniniwalang Mongolian, na kilala rin bilang Lord of Eternal Blue, dahil sa marami siyang nagawang mabubuting bagay. Masasabing saan man magpunta si Antoine Cunningham, inaalayan siya ng mga mahihirap na pastol ng tsaang gatas ng kabayo at mga biskwit na suutisay. Bukod pa rito, ang negosyo ni Antoine Cunningham ay hindi lamang malawak sa Inner Mongolia kundi mas lumawak pa sa Outer Mongolia,
kung saan siya ay isang tanyag na panauhin ng mga lokal na politiko at matataas na opisyal. Sa isang punto, si Antoine Cunningham ay naging tulay pa nga sa pagitan ng dalawang Mongolia, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa politika. Si Antoine Cunningham ay isang alamat, lubos na iginagalang ng mga karaniwang tao, at hinahangaan sa mga opisyal na lupon. Kung tungkol naman sa mga nasa ilalim ng lupa, kapag binabanggit si Antoine Cunningham, magalang nila siyang tatawaging Mr. Cunningham. Kung pag-uusapan natin ang pagiging kahanga-hanga, si Antoine Cunningham ang pinakakahanga-hanga sa kanilang lahat. Ano ang trabaho ng tiyo Antoine mo? Tanong ni Yusef Zoc nang nakangiti, habang nakatingin kay Nehemia Blevins. Maaaring hindi alam ni Mia ang eksaktong pagkakakilanlan ni Antoine Cunningham, ngunit malinaw na alam ito ni Nehemia Blevins. Ano ang ginagawa niya? Nag-isip sandali si Nehemia Blevins, siguro isa siyang negosyante, hindi ako sigurado sa mga detalye, sabi ni Nehemia Blevins, habang umiiling. Ring ring ring, biglang tumunog ang telepono ni Nehemia Blevins, at nang tignan niya, numero iyon ni Rylan Cortez. Galit pa rin, hindi nagdalawang isip si Nehemia bago sinagot ang tawag at sumigaw, Rylan, anong nangyayari? Bakit may mga pulis? Bakit wala ni isa sa inyo rito? Huwag mong sabihin na may kinalaman ka rito. Kumalma ka, Nehemias, tumakbo lang din ako pabalik sa lungsod, muntik na akong mahuli. Hindi ka naman hinabol, di ba? Tanong ni Rylan. Hinabol ka rin ba? Nagulat si Nehemias. Eksakto, noong pauwi na kami, may nakasalubong kaming sasakyan ng pulis, kaya tumakbo kami. Wala akong ideya kung anong pumasok sa isip ng mga pulis na to. Gayun din, si G. Sinusubukan tayong kontaken ng araw, dapat ay umaalis na ang mga tao. Hindi talaga ito dahil may nagsinungaling sa loob, marahil ay dahil lang sa isang biglaang pagsisiyasat. Kamakailan lang, maraming ilegal na pangangaso, pero nagsasaya lang kami, nang huhuli ng ilan para makain. Daan-daan ang pinapatay ng mga mangangaso na iyon ng sabay-sabay, at pangunahin na nilang hinahabol ang mga Tibetan antelope. Natakot talaga ako. Nang marinig ang patuloy na pagsasalita ni Rylan sa telepono, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nehemia, napagtanto niyang hindi ito kagagawan ni Rylan, at wala siyang kinalaman doon. Teka, saan ka ba tumakbo kanina? Balik sa villa o sa bahay ng babe mo sa lungsod? Biglang tanong ni Rylan. Nasa lungsod, hindi pumunta sa bahay ng aking kasintahan, nakahanap ng hotel na matutuluyan, pag-usapan natin ang lahat ng iba pa bukas ng umaga, sagot ni Nehemias. Hindi rin ako uuwi, nasaan ka? Hahanapin kita, masayang tanong ni Rylan. Sandali na nagatubili si Nehemias, ayaw niyang sabihin kahit kanino ang lokasyon ng hotel. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang lumapit si Yusef Zoc kay Nehemia at saka sumigaw sa telepono, Rylan, nasa Shengshi Hotel tayo, halika rito. Sige. Pumunta ka agad, natatawang sabi ni Rylan at ibinaba ang tawag. Yusef, anong ibig mong sabihin dyan? Bakit mo sinabi sa kanya ang lokasyon natin? Sabi ko sa'yo, Rylan, kayang-kaya ng lalaking yan ang kahit anong maruming panlilinlang, pahayag ni Nehemias sa kanyang pag-aalala. Maghintay ka lang at tingnan mo, manatili ka sa kwarto ko at huwag kang lalabas. Tumayo si Yusef sa tabi ng bintana, hinawi ang mga kurtina para tumingin sa labas. Kung ang insidente ngayong gabi ay may kaugnayan kay Rylan, hindi si Rylan ang darating mamaya, kundi ang mga pulis. Tumunog din ang telepono ni Mia, at sa linya ay sinabi sa kanya ni Antoine Cunningham na makakarating siya sa Ulangkab sa loob ng mga 20 minuto pa. 40 minuto na ang nakalipas simula noong huli nilang tawag. Kakadating pa lang nina Yusef at ng iba pa sa hotel nang umalis na si Antoine Cunningham. Oy, ano na ang estado ng girlfriend mo? Nakilala niya pa nga si Antoine Cunningham. Bulong ni Nehemias kay Yusef habang may kausap si Mia sa telepono. Ano bang pakialam mo sa status niya? Ano man ang katayuan niya, babae ko siya, natatawang sabi ni Yusef. Sige, walang katulad mo, Boss Yusef, nag-thumbs up si Nehemia. Pagkatapos tumawag ni Mia, mahigit 10 minuto pa ang lumipas, at sinabi ng kabilang linya na makikita na nila si Ulangkab. Sa sandaling iyon, biglang bumusina ang mga sasakyan mula sa ibaba, lahat ng mga taxi ay bumubusina.
Mabilis na tumakbo sina Yusef, Mia, at Nehemia papunta sa bintana, at pagkatapos ay nakita nila ang ilang mga sasakyan ng pulis na walang kislap ng ilaw na paparating at hihinto sa labas ng hotel, habang mahigit 50 tao ang lumabas mula sa humigit kumulang 30 taxi, na epektibong nakaharang sa pasukan ng hotel. Dumating na ang mga pulis, pero hindi nila sila pinapasok.